Ang Funko Pop ay si Xavier Benedict, 3 taong gulang, halos mas bata pa sa channel na ito. Nasa ayos ng paghampas ng espada bilang 5,352 na siya, habang sinasabi ng kanyang ina na mukhang buntis ulit na huwag masyadong pilitin ang sarili dahil lumalaki pa siya. Nakatutok ang bata, at sinasabi niyang makakakuha siya ng sex sa akin, habang sinasabi ng kanyang tatay na mas mabuti nang nagsasanay siya kaysa naglalaro at kumakain ng lupa. Totoo naman yun, pero bigla na lang, nawala sa kamay niya ang maliit na espada, umikot sa hangin at tumusok sa puno. Agad siyang kinutya ng kanyang tatay nang hindi naman kailangan, sinabing malayo pa siya para maging magaling na espadachim. 3 pa lang siya, pero nang tumalon siya para abutin ang espada at na-realize niyang hindi niya maabot, biglang may lumabas na enerhiya mula sa kamay niya, ang espada ay lumabas mula sa puno at lumipad pabalik sa kamay niya. Lumapit ang tatay niya at ang baby factory na hindi sila makapaniwala, at si Xavier na bida, na pangalan ng matanda, ay nagsabi na naisip lang niyang gusto niyang bumalik ang espada sa kamay niya, at parang nakinig ito. Sinimulan siyang purihin ng tatay niya, sinabing hindi niya inakala na may ipapanganak sa pamilyang Benedict na may talento sa mahika. At ang nanay niya ay nagiging emosyonal na ang kanyang Funko Pop ay ipinanganak na may kapangyarihan. Pero biglang kinuha siya ng tatay at sinabing turn na niya na ay hype ang bata, at mula ngayon ay palalakihin niya ito para maging ang pinakamakapangyarihang salamangkero espada. Ngunit halata namang kung may isang 3 taong gulang na humahawak ng espada ng ganoon, hindi ito nagsimula ngayon. Kaya't bumalik tayo ng kaunti at makita ang maraming nasawi, at malawak na bakas ng dugo. Inakala ng sangkatauhan na nanalo sila, at malapit na nilang tapusin ang digmaan. Iyon ang magandang bahagi. Ang masamang bahagi ay patay na ang lahat ng kaibigan niya. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae, oo, marahil ang ginagawa pa lang kasama ang kanyang ina ngayon. Hindi pa siya ipinanganak ngunit namatay pa rin siya. At nakatayo sa harap niya ang kapahamakan, ang hari ng demonyo na si Patrick. Malinaw na ang pagpapangalan ng mga karakter ay hindi kalakasan ng autor. Sinabi ni Patrick na kahanga-hanga. Isang tao ang nakarating ng ganoon kalayo, ngunit ngayon ang katapusan ng Xavier Benedict. Babalik ang lahi ng mga demonyo. Lumukso si Xavier para umatake at ngumiti si Patrick at sinabing magkikita ulit sila. Pagkatapos, nagpakawala si Xavier ng isang sumasabog na hiwa at lahat ay nawasak, nag-iwan lamang ng isang maliit na lilang orb. Lumapit si Xavier, pinulot ito, kinilala bilang core ng Demon King, ang pinagmula ng kanyang kapangyarihan. Kung sisirain niya ito, hindi na muling mabubuhay ang lalaki. Maliban lang, mukhang sisabog ang bagay na yon. Sabi ni Xavier, walang malapit na makakaharang sa mahiwagang pagsabog. Oh, kung patay na ang lahat, sino ang humaharang para sa iyo dati? Ngayon, naiintindihan na kung paano ka nakarating ng ganoon kalayo. Iniisip niya na kung may kaunting talento man lang siya sa mahika, maaari siyang manalo. Ngayon, pero kahit matapos ang lahat ng sakripisyong yun, matatalo sila ngayon. Ang kanyang mga kasamahan ay umaasa sa kanya. Nakakabigo pagkatapos ng napakaraming labanan, ang hindi matupad ang kanilang mga inaasahan. Sana'y mas malakas siya, tapos boom, lumilipas ang usok habang iniisip niyang kailangan niya ng mahika. Sa isang bahay, may nagmulat ng mata at may isang malabong babaeng nagsasabi, Andrew, tingnan mo, ipinanganak na ang Funko Pop. At ganoon lang, dumating na ang ating Arthur ng Deep Web. Ang magandang bahagi, napanatili niya ang kanyang mga alaala. Ang kakatuwang bahagi, lumaki siya ng napakabilis. At ang mas kakatuwang bahagi, nagsanay siya na parang walang-wala siyang pasensya. Ang unang natutunan niyang hawakan ay isang espada. Anong likas na talento na may isang layunin, ang maging mas malakas kaysa sa lahat. Susunod na kabanata, ang bida ay nag-eensayo sa gitna ng kagubatan. 4,978 4,979. Iniisip niyang siya si Rock Lee. 12 na siya ngayon at hindi pa rin nawawala sa kanyang isip ang eksena ng hari ng mga demonyo. Sabi niya wawakasan niya ang masamang yon, umindayog at nagpadala ng pressure wave na nilipol ang buong kagubatan para wakasan ang hari ng mga demonyo. Kailangan niyang magsanay, sige. Lubos siyang pagod, bahagyang nakasandal sa isang puno na parang, sige, ano ang susunod kong pagsasanay? Tapos, seryoso, kumuha lang siya ng libro at nagsimulang mag-aral ng mahusay na parang kaibigan ni Elon Musk.
Nag-eensayo siya sa paggamit ng espada sa kagubatan, at siya'y lumilipad-lipad naghahagis ng mga bowl-ang apoy na sumasabog. Hindi pa nga ako nakakakita ng kalaban. At pinasasabog na niya ang mga bundok. Nag-iiwan siya ng hukay at nagsasabing hindi masama, hindi masama. Ngunit tulad sa simula pagkatapos ng wakas, may tsismis sa syudad. Gusto ng lahat malaman kung bakit darating ang mga maharlika para mag-imbestiga. May nagsasabing mabuti na nag-iimbestiga sila dahil kailangan nilang alisin ang mga peste. Ngunit tulad ng mabubuting modernong mamamayan, lahat ay nagrereklamo na talagang ninanakaw lang ng mga maharlika ang kanilang mga yaman. Samantala, naglalakad si Xavier sa bayan, binabati si Sister Maria, Tio Jack, binabati ang lahat. Sa pagkakaalam niya, pinapatakbo ang syudad ni Conde Jim Claus. Siya at ang kanyang lingkod, kinapopootan si Michaela ng lahat ng maharlika. Sa tuwing may hindi maginhawa, nawawala sila. Sila ang uri ng mga tao na maaaring magtaksil sa imperyo anumang oras at ipagpalit ang lahat para sa pera. Sa nakaraang buhay niya, nagdusa din ng sangkatauhan dahil sa mga taksil na maharlika tulad nila. Bigla na lamang, nasipa ng isang kabayo ang mga mansanas ng isang matanda. Yumuko ang matanda para pulutin ang mga ito at isang lalaki ang basta nalang humugat ng letigo at sinaktan siya sa likod. Nakatingin si Xavier na mukhang handang manakit dahil pinapaalis ng mga maharlika ang lahat sa daan para sa kanilang mariinggol na pagpasok at kasama nila si Ian Claus, isang 10 taong gulang na maharlika na nagsasabi sa mga karaniwang tao na aliwin sila. Tumingin siya sa gilid at nakita, isang napakaliit na batang babae. Oo, siya ay 10 rin, pero anong mali sa utak ng batang ito? Tumayo siya at lumakad papunta roon. Mukhang nagbabalak siyang gumawa ng gulo. Kinuha niya ang ilang tinapay at nagtanong, magkano? Ang matandang babae na nagtatangkang umiwas sa problema ay nagsabi, hindi mo kailangang magbayad. Kumuha ka lang, kunin mo lahat ng tinapay ko. Pero malinaw na may balak siya. Sinuksok niya ang kamay sa bulsa, sinabing kailangan niyang sundin ang mga patakaran ng lungsod, naghulog ng 3 gintong barya at humiling ng sukli. Oo, hihingin niya ang batang babae bilang sukli. Walang paraan. Sinabi ng matandang babae na wala siyang sukli para sa ganoong halaga at ginawa niya ang eksaktong nasa isip mo. Sinabi niyang maaari siyang bigyan ng batang babae bilang sukli. Iniisip ng mga tao na ang kahabag-habag na batang yon ay hindi magkakaroon ng magandang buhay at sa totoo lang pakiramdam ko nakalimutan ng may akda na 10 taong gulang pa lang ang munting maharlikang ito. Buti na lang at ililigtas na siya ng bida mula sa kulungan o ay padadala siya sa kanyang kapahamakan dahil inaabot na niya ang kanyang espada. Pero hindi, isinilid niya ang espada at nag-isip, sa ngayon hindi niya maaaring makakuha ng atensyon dahil mayroon siyang mas mahalagang misyon. Malakas na alas ang mahika at mas mabuti kung walang nakakaalam. Kaya tuturuan niya ang hanggal na batang ito ng isang mas matuwid na aral. Sa isang bubungan sinabi niya na sapat na ang lugar na yon. Kahit may makapansin na doon nagmula ang pag-atake, wala silang oras para hanapin siya. Nasa ibaba si Claus nagtatanong kung takot sila sa kanya. Nagbayad siya ng higit pa sa patas na presyo at hindi siya basta-basta kriminal. Ang maliit na kamay na parang sa isang dementor ay umabot para sa ang babae nang biglang nababalutan ito ng tubig. Nagsimula siyang malunod. Ang kanyang mga tauhan ay tinawag ang batang Panginoon, tinatanong kung ano ang nangyayari. Ngunit walang makalapit sa kanya. Halos himatayin na ang bata habang pinapanood ng maliit na babae si Xavier mula sa malayo na naghahagis ng spell. Nagpasya siyang magkunwari na walang nakita. At tila hinahayaan ni Xavier ang bata na malunod sa loob ng 2 buong minuto at hindi pa rin ito namamatay. Pagkatapos biglang dumating ang isang lalaking nagngangalang Mr. Publish at tumitig. Inunat niya ang kanyang tungkod at kinansela ang mahika. Ang maruming maharlika ay walang lakas na bumagsak sa lupa. Kaya nga, may malakas na dumating lang. Ikinaway ni Mr. Hobbush ang tungkod at sinira ang spell. Ngunit pagkatapos, bumaling ang atake patungo sa kanya. Maliban doon, ibinagsak niya ang tungkod sa lupa at nagpakawala ng gininto ang aura na maging. Ikinagulat ni Xavier. Huminto sandali ang lalaki. Pagkatapos ay tila dumiretso ang tingin niya kay Xavier. Pagkatapos ay naglaho si Xavier. Sinasabi ng mga sundalo na dalhin ang maharlika sa doktor, ngunit itinulak niya ang lahat palayo at sinabing ayaw niya.
Agad niyang inutusan ng babae na umamin na ginamit niya ang mahika dahil siya ay dadalhin sa piitan. Malinaw na sinabi ng ina at ng babae na wala silang ideya kung paano gamitin ang mahika. Ang bata ay handa ng sumuntok, ngunit hinayla siya pabalik ni Hobbush at sinabi kay Ginoong Klaus na mas mabuting huwag kumilos ng ganoon dahil hindi ito karapat-dapat sa kanilang tahanan. Sinabi ni Klaus sa propesor na huminto, ngunit nagbabala si Hobbush na hindi magugustuhan ng konde ang sitwasyong ito. Mukhang hindi ang konde, isang mabuting tao dahil agad na nataranta ang bata at humingi ng tawad. Nagsimula silang umalis, ngunit sinabi ni Klaus na hindi ito matatapos dito. Biglang lumipat ang eksena sa bahay ng mga Benedict kung saan ang Funko Pop ay kumakain ng matindi. Nag-uusap ang mga magulang tungkol sa mga maharlika na dumating upang kolektahin ang buwis ng taon. Nabanggit ng nanay ang bulong-bulungan sa bayan na may nanakit sa batang tagapagmana. Tumawa ang tatay at sinabing tiyak na karapat-dapat siya rito. Pagkatapos, sinabi ni Helena, ang kapatid ng bida, na narinig niyang isang water mage raw ito. Parang, kaya ba ang kapatid niya na nakaupo roon? Umubo siya at nagsabing hindi, na parang gagawin niya ang ganoong kapanganib na bagay. Siya ay, gaya ng nakasanayan, nagsasanay sa kagubatan. Sinabi ng nanay kay Helena na tigilan na ang paggawa-gawa ng kwento at mag-aral na ng mahika, na parang kaya nga naman ito. Kanyang kapatid, pero pagod na si Helena. Gusto niyang mag-ensayo ng mahika, hindi umupo doon para mag-aral. Samantala, hirap ang tatay kumain, sinasabing laging mahirap kapag panahon ng pangungulekta ng buwis. Sabi ng nanay dapat pasalamat sila kahit makabayad na lang. Ang mga taong yon ay nawawala ng isang buong taon. 2 araw na lang ng inis. Ibinigay niya ang pagkain sa bata at tinanong ng tatay si Xavier kung gusto niya ng sesyon ng pagsasanay. Tumanggi si Xavier at sinabi ng tatay na nawawalan siya ng malaking pagkakataon na magsanay kasama ang isang sikat na espadachim na nakaranas na ng di mabilang na labanan. Ngunit tumayo lang si Xavier at sinabing may gagawin pa siya mamaya, kaya magsanay na lang sila sa ibang pagkakataon. At saka, dapat sanayin ng tatay niya ang isip niya, hindi lang ang kanyang katawan. Ang matawag na tanga ng libre ng sarili mong 12 anyos ay malala. Gusto ng kapatid niyang sumama sa pagsasanay niya, pero sinabihan niya itong bumalik sa pag-aaral at gumawa ng mga potion at halaman, para kapag nasaktan siya ay maaasahan niya ito, dahil may talento talaga ito sa paggawa ng potion. Sa nakaraang buhay niya, sa edad na 16, isa na siya sa mga nangungunang gumagawa. Ngunit nang naipit si Xavier sa loob ng 2 taon sa harapan ng labanan kontra mga demonyo, inatake ng ilan sa kanila ang bahay at nawala siya. Eksakto nang malapit na siyang gumawa ng potion para sa laso ng Volados, isang sakit na nagdulot ng pandemya at ikinamatay ng 3 bahagi ng populasyon ng Castle of Bones. Kaya naman sa buhay na ito kailangan niya maging pinoprotektahan sa lahat ng paraan. Balik sa syudad, ang gunggong na si Klaus ay nasampal sa mukha. Ito ang kanyang ama, na walang pakialam. Sinampal niya ito at sinabihan siyang tumahimik. Tinanong niya kung totoo bang bastos ang treto nito kay Ginoong Hobbish. Galit na galit si Klaus. Teka, pinapalo ako ni tatay dahil sa isang bodyguard. Ngunit sinabi lang ng matandang lalaki na talagang kahihiyan ang kanyang anak. Hindi niya naiintindihan kung ano ang kailangan upang mapanatili ang sarili at maging isang maharlika. Sabi ng bata ay hindi mahalaga yon. Marami siyang bodyguard at maraming pribilehiyo. Ngunit tinawag siyang gunggong ng kanyang ama. Ang kapangyarihang maharlika ay nagmumula sa lakas ng militar, at si Hobbish ay isang archmage, ang pinakamalakas sa pamilya Klaus. Siya ang totoong tagapagbantay, pagpapanatili sa kanila sa posisyong mayroon sila, hindi maruming basura tulad ng kanyang anak. Ngayon ay naiintindihan na kung bakit gulong-gulo ang isip ni Klaus, dahil masyadong malupit ang kanyang ama, at sinabi pa niya na ang isang anak ay palaging mapapalitan. Magpapabuntis lang ng ibang babae at ayun na. May silang na namang isa pang bata. Umalis si Klaus na umiiyak. Oo, hindi ka magiging normal na bata sa isang ama na ganoon. Sabi ng ama ayos lang. Pag-iisipan ng bata ang mga salitang yun. Ang bata ay nasa syudad, labis na nasira ang kalooban, nagtataka kung paano ang kanyang isinumpang ama ay maaaring kumampi sa isang katulong sa halip na sa kanya. At lahat ito ay kasalanan ng Palomara na gumamit ng mahika sa kanya.
Kapag nalaman niya kung sino yun, magbabayad ang taong yun. Samantala sa ibang bahagi ng bayan malapit sa isang puno sa ilalim ng kulay kahel na kalangitan, nandoon ang cute na maliit na babae. Si Cicely yun, ang kaibigan ng bida. Tinanong niya kung may kailangan ito, at pinasalamatan siya nito para kanina. Naramdaman niya ang pagkaasiwa na para bang, salamat para saan? Wala naman akong ginawa, ngunit sinabi nitong ayos lang, at inabot sa kanya ang isang bungkus ng maliliit na prutas. Napagtanto ni Xavier na wala na itong metatago, alam na ng babae na mahusay siya sa paggamit ng espada at mahika. At sinabi nito sa kanya na mag-relax lang. Hindi raw nito sasabihin sa kahit sino basta ipapakita niya rito ang mga kakayahan niya. Sinusubukan pa rin niyang magkunwari na wala siyang kakayahan, ngunit imposible nang malinlang niya si Cicely. Heto na, may kakaibang takbo ng pag-iisip ang lahat ng taga-hinaharap. Ang kanyang kaibigang kababata na nakipaglaban sa tabi niya sa harapang digmaan sa loob ng maraming taon. Isang napakatalinong eskrimadora na may walang katulad na intuwisyon. Ngunit bago matapos ang digmaan, pinatay siya ng mga Syrian. Kaya pala hindi pa masyadong matagal nang siya ay namatay. At pagkatapos ay nabuhay agad muli. Ngayon ay hinihiling niya na ibahagi nito ang kanyang mga sekreto upang maging magkasabwat sila. Namumula habang siya ay lubos na nahihiya. Sabi niya ay ayos lang, pero kailangan malayo sa syudad. Sumapit ang gabi, at may sumuntok sa puno. Si Klaus ito, iniisip na habang lalo niyang naaalala, lalong lumalaki ang galit niya. Ang liit na yon ay hindi man lang ganoon kalakas. Kaya bakit patuloy na binibigyan ng kalamangan ng kanyang ama ang lalaking yon? Siyempre ang kanya, masakit ang kamay. Bata pa lang siya, hindi pa siya nakahawak ng espada kailanman, ni isang segundo sa buhay niya ay hindi siya nagsanay. At si Klaus naman ay nakatayo lang doon na galit, at sinisigawan pati ang sarili niyang ama dahil hindi siya pinahahalagahan. Tapos, bigla na lang may tumapak sa likod niya. Isang salamangkero mula sa gubat na may malalaking mata ang papalapit na upang guluhin siya. Lumingon ang bata, pero muntik na siyang matamaan ng direkta ng nilalang. Sumubsob siya sa lupa tulad ng isang ganap na tanga, tapos lumingon at nakita ang isang malaking halimaw na naglalaway mismo sa harap niya. Nagmamakaawa siya para sa tulong, nagtataka kung bakit walang tao sa paligid, nang biglang may humawak sa kanya sa kwelyo at itinulak siya. Bumangga siya sa pader. Ngayon ang protagonista, nakaharap sa nilalang, at ang bata ay parang, teka, itinulak ba ako ng munting batang ito? Nagngalit ang bayani at sinabi sa hayop na yon, hindi ito aalis dito ng buhay ngayon. Ngunit sa loob niya ay alam niyang nasa gilid sila ng kagubatan, at hindi naman basta-basta susulpot ang tulong. At yun mismo ang dahilan kung bakit hindi dapat naririto ang nilalang. Bakit may halimaw na ganito kalapit sa syudad? Mangyayari lamang yan kung muling kumilos ang lahi ng mga demonyo. Umungol ang halimaw, lumundag, at hamampas ng malaking palad sa bayani. Umiwas siya sa pamamagitan ng pagtalon paatras, dumulas sa kanan ng nilalang, at naging isang ganap na palitan ng galaw na mala Dragon Ball. Ang problema ay, hindi talaga kayang sugatan ng ordinaryong sandata ang mga mahiwagang hayop. Gayunpaman, salamat sa kanyang pagsasanay, hindi siya lubos na nalulula. Hanggang sa matamaan siya sa dibdib at naitulak pabalik. Nasa likod niya sina Cicely at Klaus, tulala. Gustong gumamit ng mahika ng bida, pero dahil nandoon ang mayabang na batang yon, hindi niya magawa. Kaya niyang pagkatiwalaan si Cicely, pero tiyak na makakalusot ang batang yon. Kaya ang tanging opsyon ay harapin ang nilalang ng walang mahika, at hindi yun magiging madali. Gayunpaman, sinasabi niya sa sarili na hindi siya dapat matakot. Kung talagang iniisip niyang siya ang papatay sa hari ng mga demonyo, hindi siya pwedeng matakot sa ganito. Muli siyang sumugod, sinasabing hindi niya kailangan ng mahika para tapusin ang halimaw na ito. Siguro ito ang unang pagkakataon niyang labanan ng isang halimaw sa buhay na ito, pero sa huli niyang isa sa mga ito, marami na siyang nakalaban. Dumiretso siya papasok, saka lumiko pa kaliwa, dumulas sa ilalim ng braso ng nilalang, sinasabing kahit walang mahika ay alam pa rin niya kung paano gumagana ang mga ito. Paglusot niya sa ilalim ng braso, nakahawak siya ng malinis na hiwa, na nagdulot ng pinsala sa lupa, at hamampas sa dibdib nito. May kaunting dugong umagos, at bumagsak ang halimaw. Nagulat si Klaus, sinasabing talagang napatay ng bata ang isang mahiwagang nilalang ng mag-isa.
Ang bida, pagod na pagod, ay bumagsak habang tinatawag ni Cecily ang kanyang pangalan at tumakbo papalapit upang tumulong. Tumayo siya at sinabing medyo pagod lang siya, ngunit ang lahat ay ligtas naman. Ngunit pagkatapos ay tinawag sila ni Klaus at sinabihan silang lumingon sa likuran. Ang halimaw na kanyang nasugatan ay nakatayo na ulit sa sumunod na segundo. Napagtanto ng pangunahing tauhan na gumagaling ang mga sugat. Nang makita yon, alam niyang may mali. Tinulak niya si Cecily at sinabihan siyang tumakbo. Sabi niya hindi niya siya maiwan, pero sumigaw siya na pinipigilan lang siya nito. Umalis si Cecily, hinawakan ang kamay ni Klaus at mabilis na tumakbo. Sabi ni Klaus hindi nila basta-basta hahayaan mamatay ang bata, pero sabi niya hindi nila kaya. Kailangan nilang kumuha ng tulong. Imposibleng susubukang isama ng autor si Klaus sa grupo ng pangunahing tauhan, bagaman sa isang amang ganoon. Oo, medyo naiintindihan mo. O baka hindi ko alam, sabihin mo sa akin. Ang nilalang, gayunpaman, ay hindi pinansin ang ating binata at mukhang sinusundan sila. Sumigaw siya sa hanggal, inihagis ang kanyang espada sa ulo nito, pero itinaboy ng halimaw gamit ang kamay nito. Ang magandang parte ay, lumapag ang espada sa malapit, kaya tumakbo siya para kunin ito, iniisip na kung mahihikayat niya ang bagay na ito na mas lumalim sa gubat, kung gayon ay magagamit niya ang mahika, kahit papaano. Nagtagumpay siyang akitin ito at sumunod naman, sinisira ang lahat. Isa pang hagupit ng buntot ang dumating, pinutol ang isang puno at papunta mismo sa likod niya. Lumingon siya, hinaranggan ito, humiwa sa katawan ng puno, tapos isang malaking hampas ng kamay ang dumating. Hinaranggan niya ang dalawang hagupit ng kuko gamit ang talam, ngunit pagkatapos ay tinamaan siya ng direkta, tumilapon at bumangga sa isang puno. Ang magandang bahagi ay, ngayong wala na ang lahat, magagamit niya ang mahika, kahit sa teorya. Ang halimaw ay sumugod para kagatin siya, ngunit sumalok siya ng kaunting buhangin at ibinato ito sa mata nito, na walang saysay, di ba? Tingnan mo ang laki ng matang yan, walang paraan para matakpan yan. Ngunit ang halimaw ay nauwi sa, medyo bulag na rin naman. Sinusubukan lang niyang bumili ng oras para makalayo ng sapat ang dalawa. Seryoso, nag-aalala pa rin siya na baka makita ng bata. Halika na, mamamatay ka rito nang hindi gumagamit ng mahika. Nakatayo sa dulo ng bangin at sumusubok pa ring magsugal. Sa sandaling yon, napagtanto niya na wala ng atrasan. Bumuo siya ng malaking bowl ang apoy na sa totoo lang ay may kaunting yabang. Inihagis niya ito na parang pitcher ng baseball. Tumama ito ng eksakto sa gitna ng ulo ng halimaw. Boom, pagsabog sa kagubatan, usok sa lahat ng dako, at nagdiwang ang bida. Tapos, ay, naku, nasira ang bangin at mahuhulog siya. Kung siya ay mawala ng malay at magising na may nilalang sa isang kuweba, talagang samobra na ang autor. Nahuhulog ako, hindi, paano ako mamamatay? Ito ang pangalawa kong buhay. Mas nagsasarili na ang bata ngayon. Inaaktiba niya ang ilang mahika, isang bilog, na sinasabing hindi siya mamamatay ng ganito. Samantala, lumingon si Klaus, nagtataka kung ano ang nangyayari. Sumigaw si Cecily ng pangalan ni Xavier at ang buong kagubatan ay nilamon ng pagsabog ng ilaw. Nagdarasal siya na sana ay maayos lang ito. Pagkatapos, ipinapakita ng eksena ang sa tingin ko ay ang magiging pangunahing tauhan na nasa gitna ng isang bunganga. Ay hindi, siya pala yun noong bata pa, nakikita ang kanyang nakaraang sarili. Pinapanood niya ng malungkot ang lahat dahil lahat ay nakahandusay sa lupa, tulog magpakailanman. Muling napagtanto ng batang lalaki na nagbabalik ang mga alaala ng kanyang buhay. Mukhang namatay talaga siya. Pagkatapos ng buong buhay na pakikipaglaban sa hari ng demonyo, muling pagsilang. Pagkuha ng pangalawang pagkakataong ito, para lang magkamali ang lahat sa huli. Pero sabi niya, hindi. Anuman ang mangyari, poprotektahan niya ang lahat sa mundong ito. Sa gubat, bata, nag-iwan ka ng bunganga sa lupa gamit ang iyong likod, at babangon ka pa rin. Napakabangis ng energy ng main character. Ibinangon niya ang sarili, sinusubukang alamin kung nasaan siya at kung buhay pa ba talaga siya. Matindi ang sakit ng ulo niya, at oo, may bahagi ng buto na nakikita sa kanyang binti. Hindi nagpakabog ang artist. Hindi mo karaniwang nakikita itong iginuhit ng ganyan. Pero huwag na lang. Ang surgeon mode ng protagonista ay ibinalik ang buto at isinara ang balat. Madali, nakabalik na ako.
Maglaro na tayo ng soccer ngayon. Maliban na lang kung pakiramdam niya ay tinatawag siya ng kisame. Kakaibang mga butil ng liwanag ang gumagabay sa kanya. Ang problema ay nahulog siyang muli sa kanyang likod dahil lubos siyang pagod at gutom na gutom. Tumingin siya sa gilid, iniisip na kainin ang halimaw na kanyang napatay at halos nailit siya na, ngunit sinabi niyang hindi niya magagawa. Ang karne mula sa ganoong uri ng nilalang ay hindi kailanman para sa mga tao. Malalason siya. Lumipas ang 3 araw at hindi pa siya gumagalaw. Kaya nga, hindi natuloy ang plano sa soccer. Gutom na gutom siya, sinasabing pakiramdam niya'y mamamatay na siya. Oo nga kaibigan. Gamitin mo ang iyong mga kamay, gumapang doon at kainin ang bagay na yon. Inabot ka ng 72 oras para gawin yan. Sa pinakamasamang sitwasyon, mamamatay ka, na tiyak na mangyayari kung mananatili ka lang doon. Kaya ang pinakamahusay, opsyon ay lumipat pa kanan. Simpleng matematika. Galit na galit siya dahil kailangan niyang umasa sa isang mahiwagang hayop para makaligtas. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, nilakasan ang loob at kinagat ito. Sabi niya gagawin ko ang lahat para mabuhay at kinain niya ito. Kumuha siya ng malaking bahagi mula sa nilalang at nabusog ng husto. Susunod na eksena, naglalakad siya gamit ang baston. Ang paa kung saan lumabas ang buto ay hindi pa rin maayos. At nadadapa pa rin siya na parang isang kumpletong hanggal. Iyan mismo ang gusto kong makita. Kung iguguhit mo ang isang bata na may butong nakausli, alang-alang sa Diyos, huwag mo siyang patakbuhin ng mabilis sa susunod na kabanata. Siya ay pilay-pilay na naglalakad nang may isang balingkinitang figura ang lumitaw sa likod niya at nagtanong kung masakit ang kanyang binti. Lumingon siya at nagtanong kung sino yon. At ang boses na gawa sa liwanag ay nagsabi na kung hindi niya gagamutin ang sugat na yon, mabilis itong mag-iimpeksyon at mamamatay siya. Kung lalapit lang siya ay magagamot siya. Ito lang ang tanging pagkakataon niyang makaalis sa lugar na ito. Nakilala ng bida ang lugar bilang ang tinatawag na kailaliman. Isang rehiyon kung saan napakakapal ng mana. Wala siyang ideya kung paano siya napunta sa hindi pamilyar na lugar na ganito. Patuloy siyang sinasabihan ng liwanag na sumunod o kung gusto niyang manatili at mamatay ay maaari rin niya itong gawin. Galit na siya, siguradong may masamang ugali ang sinumang naghihintay sa kanya. Ngunit sinundan niya ang landas na itinuturo ng kakaibang enerhiya. Sumuong siya sa ilang palumpong, tinakpan ang mukha niya mula sa liwanag at dumiretso sa payat na hugis ng isang estatwang marmol. Tinanong niya kung kinakausap niya ang estatwa na yon. At sinabi nitong oo. Siya ang Diyosa na si Erd, isa sa 3, mga Diyosa ng kapalaran na nangangasiwa sa mga ugat ng punong kahoy ng daigdig. Nagulat ang bida na talagang may mga Diyos. Seryoso, nabuhay ka ng buong buhay nang hindi mo nalalaman yan, bata. Pagkatapos, lumabas ang enerhiya mula sa likod ng estatwa at nagsimulang pumulupot sa kanyang paa. Agad-agad, nag-regenerate ang kanyang katawan. At oo nga, nabuhay ang estatwa. Halata naman na sa pagkakaiba ng baywang at dibdib, masasabi mo nang makapangyarihan siya. Tinanong niya ang bata kung ano ang pangalan nito. Nagdududa siya kung totoong Diyos ito. Paano naman ang isang may ganoong kapangyarihan ay hindi man lang alam ang pangalan niya? Sinimulan niyang sundutin ang mukha nito ng maraming beses. Tinatanong kung kailan niya sinabi na siya ay omniscient. May kapangyarihan siya. Hindi niya alam lahat. Namumula siya ng husto habang nagtatanong kung bakit siya iniwan doon. Sabi ng Diyosa ng paa, nalasan ang puno ng buhay. At wala ni isa sa 3 Diyosa ang nakakaalam kung bakit. Ngayon, siya ay naiipit, napipilitang alagaan ang mga ugat para hindi mamatay ang puno. Habang ang kanyang mga kapatid ay namumuhay ng masarap at nagtatampisaw sa araw, siya naman ay nakatali sa isang kapalaran na mas masahol pa kaysa sa isang goblin. Sabi ng bida, narinig na niya ang tungkol sa puno ng mundo. Di umano, kinokonekta nito ang kalangitan, mundo ng tao, at mundong ilalim. Kumakatawan nito sa walang hanggan mismo. At sinasabi ng mga tao na ang lahat ay umiiral dahil sa punong yon. Sabi niya, maganda, alam niya man lang ang mga pangunahing kaalaman. Sinabi niya sa kanya na Savior ang pangalan niya. Samantala iniisip niya na siya, mukhang hindi siya isang napakakaraniwang Diyosa. At kung may Diyos ang lumitaw sa isang kwento, halata namang mag-aalok siya ng kasunduan. Gumawa siya ng mapanuksong mukha at sinabing kung tutulungan niya itong malaman kung bakit may sakit ang puno, ipahihiram niya rito ang kanyang kapangyarihan. Naisip ng bida na kakaiba ito.
Maaari bang ipasalang ng isang Diyosa ang kapangyarihan ng ganoon? At naroon ang artista na ginagamit ang maalamat na low-angle shot mula sa likod. Sabi niya, nag-aalok lang siya dahil alam niyang halos walang posibilidad na may isa pang magic swordsman na lilito doon. Nabigla siya na alam na pala nito yun. Sabi niya, halata naman nang suriin niya ang kanyang katawan. Bukod pa rito, hindi siya makaalis doon sa loob ng 26 na taon. Kaya naiinip siya. Kung tutulungan niya itong makaalis, may kasunduan sila. Naisip ng bida ang tungkol sa kanyang kalagayang hindi makalabas doon sa loob ng 26 na taon. Nabuhay siya sa ganoong uri ng panahon sa kanyang nakaraang buhay. Tapos tinatanong niya kung ito nga ba ang kanyang pangalawang buhay. Nakakaramdam siya ng napakaraming sama ng loob at kawalan ng pag-asa sa isang katawan na kakaiba. Ang problema ay hindi magagamit ng maayos ng isang taong may dalang ganoong damdamin ang kanyang kapangyarihan. Natigilan siya at nagtanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa pangalawang buhay. Sabi niya, napakadaling makita ang kaluluwa ng isang bata. Nagalit ang pangunahing tauhan at sa totoo lang ay makatarungan. Kung may mga Diyos, bakit nila hinayaan na mamatay ng ganoon ang mga tao? Sabi niya, walang nakatataas na lahi, mga Diyos, demonyo, espiritu ng tao. Kapag tinitingnan mo ang buong lahi, lahat sila ay pantay-pantay. Oo, totoo na hindi pa nagtatagal ay tinulungan ng mga Diyos ang mga tao, ngunit iyon ay nagpapahina lang. Isang lahi, dapat niyang matanto na kung natulungan ang mga tao, hindi pa rin nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili ngayon. Dapat siyang tumutok sa pagkuha ng responsibilidad sa pagsagip sa kanyang mga tao sa halip na isisi sa iba. Oo, pinagalitan ako ng Diyosa ng paa. Susunod na eksena, bumuo siya ng isang bowl ang liwanag at sinabing yun lang muna. Maaari na siyang bumalik sa kanyang mundo, ngunit binalaan niya itong hindi magiging madali ang pagkabihasa sa kanyang kapangyarihan, at sa kasamaang palad ay wala siyang panahon upang turuan ito. Sa loob ng liwanag na yun ang pangunahing kaalaman na kakailanganin niya upang mamahala sa kanyang sarili. Walang sinabi ang pangunahing tauhan. Inilagay niya ang isang kamay sa ulo nito at sinabing maniwala man siya o hindi, ngunit ang pagdating nito doon ay isang bagay na itinadhana, at habang ginagamit niya ang mga kapangyarihang iyon ay masasagot ang mga tanong niya. Sinabihan niya itong dumaan sa portal, hindi niya alam kung paano, ngunit makakabalik siya sa kanyang tahanan. Sabi niya lang naiintindihan niya. Sabi niya ay inaabangan niya ang magandang balita, at hinihintay siya ng tadhana. Lumingon siya sa huling pagkakataon, saka dumaan sa portal. Literal na iyon ang eksena mula sa beginning after the end, maliban na lang sa halip na dragon ang makita, ang nakita niya ay ang nakakabighaning Diyosa. Mas maganda yon. Ang hanggal ay bumagsak sa kabilang panig, gulong-gulo ang mukha na dumay-kit sa lupa, sa pag-aakalang nakabalik na siya sa wakas. Pero nasaan siya? At hindi man lang makapanatiling kalmado ang bata kahit isang segundo. May sumisigaw na sa likuran, sinasabing lumayo siya, at tumatawag ng tulong. Kaya naman, sinabi ng boses ni Erd sa kanya na subukan. Nakatayo siya doon at palingalinga sinusubukang alamin kung nasaan siya, pero sabi niya nagpapadala lang siya ng mensahe, at sinabi niyang ituon ng enerhiya sa kanyang binti at subukang akyatin ang punong yon. Sabi niya imposibleng akyatin niya ang ganyan. Aba, syempre, ang batang nakapatay ng demonyo gamit ang espada ay hindi makaakyat ng puno. Sige, pero sa totoo lang, hindi naman talaga pag-akyat yun, di ba? Isang malaking talon lang yun ng sabay-sabay, hindi pag-akyat na sanga-sanga. Sa isang iglap nasa tuktok na siya nadadapa kung saan-saan, pero sabi niya madali lang talaga yun. Naramdaman niyang kakaibang ng katawan niya, at ipinaliwanag niya na hindi lang bubuti ang katawan niya, titibay din ang paningin niya. Sinabi niya sa kanya na subukan yon, at nang tumingin siya sa dako ng abot tanaw ay nakita niya, malayo, sa ilalim ng puno, may humihingi ng tulong. 3 malalaking lalaki ang nambubuli sa isang maliit na batang babae na naligaw sa gitna ng kagubatan. Nagpasalamat ang bida sa kanya, sinabing perpekto ang mga lalaking iyon para sa pagsasanay. Sa isang iglap ay nasa itaas na siya ng mga ito. Ang pinakamabilis na paraan para harapin ito ay unahin ang pinakamalaki. Dumating siya ng diretso mula sa likuran. Sa totoo lang akala ko ay magre-react ang lalaki, ngunit hindi, tinamaan siya ng diretso sa batok. Ang lalaki ay lumipad at napahagis sa isa pang puno sa malapit habang ang iba ay sinusubukan pang alamin kung sino ang batang ito.
Pagkatapos ay gumawa ang bida ng isang galaw na tila pumihil ng husto sa kalaban, at itinama ang bato sa bahagi ng bibig ng lalaki. Ang lalaki ay hawak ang kanyang mukha, walang makita, habang ang isa naman nagtatanong kung ano ang nangyayari. Bumaling siya sa bata at mahigpit na tinanong kung sino ito, ngunit sinabi lang ng bida na hindi niya kailangang magpaliwanag. At talagang pinaglaruan ng artist ang proporsyon. Ang laki ng ilong ng lalaking may pulang buhok ay hindi kapani-paniwala. Galit na galit siya, sinasabing aayusin ito ng kanyang mga kapatid. Nagkatinginan sila at sabay na sumugod. Ngumiti ang bida at ang espada ng lalaki ay hangin lang ang nahati. Sa parehong sandali, nasa likuran na siya ng isa pa, at binigyan ng bata ng malakas na tama sa likod, na nagpatilapon dito at bumangga sa puno makalipas ang isang segundo. Kinuha niya ang espadang nabitawan ng lalaki sa ere, hinarap ang kapatid at itinutok ito sa kanyang mukha, sinasabing ibaba ang sandata at ibigay ang lahat ng mahalagang bagay. Agad namang sumunod ang lalaki, iniaalok ang isang maliit na sako ng ginto, sinasabing gagawin niya ang anumang gusto ng bata. Pagkatapos ay sinabi ng protagonista sa kanila na humingi ng tawad sa babae, at itinapon ng lalaki ang sako ng pera sa kanya. Pinpasalamatan siya ng may pulang buhok sa kabaitan nito. Sinabi niya na kailangang intindihin ng bata na may pamilya siyang kailangang pakainin. Ngunit sabi ng protagonista, sa kasamaang palad ay huli na para pag-usapan ng pamilya ngayon. Pagkatapos ay tinamaan niya ito mula sa likuran at ay halos mapunit ang kanyang binti. Hindi, hindi ganoon, gumawa lang siya ng dalawang hiwa sa likod ng tuhod. Iniwan niya ang lalaki na pilay, nagngangalit, sinasabing nangako ang walang hiya. Sabi ng protagonista, mabait na nga siya sa hindi niya pagpatay sa kanila. Sa totoo lang, pinatay ko na sana ang taong yun. Patayin mo na lang o, iwanan siyang lubos na walang pinsala. Dahil ngayon, kamumuhian ka na niya habang buhay. Sa tingin ko, ganoon yun. Pagkatapos ay ginawa niya ang klasikong eksena sa gabi, makakatayo ka ba, munting bata? Bumalik tayo, Diyos ko, niligtas mo ako. At iniabot niya ang kanyang kamay. Susunod na eksena, binubuo niya ang berdeng enerhiya ng pagpapagaling. Anumang segundo, sasabihin niya, hindi ko inakala na ang batang babaeng ito ay isa palang manggagamot na namatay sa kamay ng mga demonyo. Tinatawag niya siyang kuya. At ang tanging naiisip niya ay kung gaano kabihira para sa isang salamangkero ang ipanganak na may kakayahang magpagaling. Pagkatapos ay narinig ng lahat ang isang tao sa malayo na nagsasabi sa iba na dito dumaan. Alam nilang nasa paligid sila. Ang bida ay hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Hinawakan niya sa braso at tumakbo. Napakahalaga ng dalagang ito. Ayaw niyang mawala siya kaninuman. Naglakad sila sa kagubatan, sa mga palumpong, tumalon sa talon, naghagis ng salamangka, lumusat muli sa mga halaman at dumilim. Nagtago siya sa ibang bahagi ng kakahuyan, sinabing hindi muna sila hahabulin ngayon. Ngayon na iniisip ko, ito ay parang simula pagkatapos ng katapusan ulit, hindi ba? Ang babaeng blonde na sinagip niya sa kagubatan. Kung sa huli ay manirahan siya sa kaharian nito, tapos na ako. Tinanong niya ang pangalan nito at sinabi nitong Savior. Oo. Ang unang 12 taong gulang na nagngangalang Savior sa kasaysayan. Ang pangalan niya ay Tiffana Roman. At ang pinakamasama, tinatawag niya itong Roman, na parang pangalan ng lalaki para sa akin, pero, kahit ano, nang marinig niya ang apelyido ng babae, natigilan siya. Teka, ang pamilyang Tiffana. Tinanong niya kung may kapatid siyang lalaki at sumagot siya ng oo. Paano niya nalaman? Sabi ng bida, ang kawawang si Charlene ay buong buhay na naghahanap sa kanyang kapatid na babae at siya pa ang nakahanap dito sa isang lugar na ganito. Teka, hindi ko maintindihan. Si Charlene, ang kapatid, Tiffana ang tawag sa kanya. Iniisip niya kung mahahanap pa niya ito, kung ayos lang ito. At sabi ng bida, oo, ayos na ayos siya. Pagkatapos, hinaplos ng bida ang ulo niya, na sinasabing kailangan nilang tiyakin na makauwi siya ng ligtas. At iniisip niya ngayon na ang paghahanap sa batang ito ay isang biyaya. Pagsapit ng gabi, tulog siya habang siya ay nagpapahinga at nakikipag-usap kay Erd. Nagtatanong siya para malaman pa ang iba, tungkol sa kapangyarihan dahil hindi talaga si Erd. Ito ay ang kamalayan na iniwan niya upang turuan siya kung paano gamitin ang mga kakayahang ito. Sinasabi niya sa kanya na kunin ang bal-araw at sinabing sa halip na basta magkonsentre ng kapangyarihang mahika,
dapat hayaan niyang sadyang damaloy ang mana. At dahil mas maliit ito na sandata, mas madali itong gawin. Nang hawakan niya ang bal-araw, nagsimula itong balutin ng asul na enerhiya. Sinasabi niya na matututo siya ng kasanayan sa elemento ng anino. Kailangan niyang i-concentra ang pinakamaraming mana hanggat maaari sa dulo, huhubugin itong parang pana. Pagkatapos, kailangan lang niyang lumikha ng maliit na buhawi ng anino sa dulo ng talam at magagawa niyang tumagos sa anumang baluti. Nang nakakonsentra na ang enerhiya, sinabi niya sa kanya na subukan ito at siya agad pumunta para tamaan ang puno. Gumawa siya ng maliit na sundot na parang bahagyang tusok at madali itong tumagos na parang mantikilya, pero hindi lang basta tumagos dito. Ang buong puno ay sumabog. Nakatitig siya na gulat, sinasabing kakaiba ito dahil maliit na tusok lang ang ginawa niya. Pagkatapos ay sinabi ng kaluluwa ni Erd na lahat ng itinuturo niya ay nakakalimutan niya, kaya kailangan niya itong tandaan mag-isa. Nagpaalam siya at saka naman nagising si Stefania na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Pero may narinig ang bata sa malapit at sinabing may paparating. Binuhat niya siya at sinabing kailangan nilang manahimik. Tumingin siya sa puno, mabilis na umakyat, inilagay siya doon sa taas at sinabihan siyang manahimik. Nang tumingin siya sa ibaba, may isang grupo ng mga tulisan ang papalapit. Ang pula, ang may buhok ay nagsabing sigurado siyang nakarinig siya ng tunog mula sa direksyong ito. Nang makita ang punong ganap na nawasak, sigurado silang may nag-iwan ng bomba doon. Sabi niya, magandang balita yon dahil nangangahulugan itong malapit lang ang manggagamot. May nagtanong kung paano, sabi niya nararamdaman niya ang aura nito sa paligid. Maging ang lupa ay may kakaibang pagkakaiba sa temperatura, na parang may nakahiga roon. Ang taong yun ay napakatumpak. Maging ang bida ay nagulat. Sinabihan ng pinuno si Jimmy na ipagpatuloy ang paghahanap. At ang kakaiba ay nagsabing sige, mahahanap niya sila. Pagkatapos, inaktibo niya ang isang gintong enerhiya sa kanyang kamay na nagsimulang gumalaw patungo sa puno. Napagtanto ng bida na ito ay isang kakayahang sumubaybay. Ang tryong ito ay mas delikado kaysa sa nakaraang isa. Grupo, ngunit kasabay nito, kumpara sa mga mahiwagang hayop, wala sila. Hindi niya hahayaang manalo sila rito. Nagliwanag ang magic ng pagsubaybay sa tuktok ng puno at sinabi ng lalaki na natagpuan niya ang target. Ang may kulay abong buhok ay nagsabi kay Bob na asikasuhin na ito ngayon. At sinabi ng malakas ang boses na ayos lang. Ibababa niya silang dalawa ngayon din. Napansin ng bida na naghihiwalay sila at gumagawa ng hiwalay na perpekto para sa kanya. Huminto si Bob sa harap ng puno at sinabi na kung hindi lalabas ang taong yon, pabababe niya ito. Iwinasiwas niya ang kanyang palakol sa puno. Nayanig ang buong puno. Hinampas niya ito ng paulit-ulit na tinatanong kung gaano katagal magtatago ang bata. Ang bida ay tahimik na nagdiriwang, sinasabi, lahat ay umaayon sa plano. Pagkatapos, makikita natin ng ilang minuto bago yun, mismong sandali na aaktibahin ng lalaki ang mahika ng pagsubaybay. Oo, matalino. Dahil alam niyang sinusundan ng mahika ng pagsubaybay ang iba pang mahika, naghagis lang siya ng bola ng tubig sa ibang puno, pinuno ito ng mana at kaya doon napunta ang pagsubaybay. Ngayon ay naghihirap si Bob na parang isang lubos na tanga habang kalmado siyang nagtatago. Iniisip ng bida na kung magkakagulo sila ng ganito, dadalhin niya ang isa sa kanila. Habang nagpuputol ang lalaki at tumutulo ang basang dahon, kinokolekta niya ang mga patak upang bumuo ng bola ng tubig sa ibabaw ng ulo ng lalaki. Ang plano ay gamitin ang parehong teknik na ginamit niya kay Klaus. Tila may napansin si Bob na mali, pero huli na ang lahat. Napalibutan siya ng bola, nagsisimula siyang mawala ng hininga, at walang patumanggang inihahampas ang kanyang palakol. At ang bata ay iniisip, paanong hindi kaya ng lalaking ito ang isang simpleng bagay? Hindi naman sila gaanong naiiba sa mga nauna. Inihagis niya ang bal-araw sa matabang lalaki, tumama ito ng malalim at nagpatuloy. Akala ko malapit lang ang iba, pero narinig lang nila ang isang tunog mula sa malayo. Sabi ng isa sa kanila, may mali, hindi na niya marinig ang pagputol ng kahoy. Siguro ang target na hinuhunting nila ay marunong gumamit ng mahika. Sabi ng boss, kung totoo yan, wala nang pag-asa si Bob. Oo nga, pero bakit kayo naghiwalay? Para lang mamatay siyang mag-isa? Mukhang ganoon nga. Nakakita sila ng kalahating putol na puno, basa ang lupa at nawawala ang katawan ni Bob.
Ang isa sa kanila ay gumawa ng isang simpleng, hinuha, basa ito, pero hindi umulan. Siguro mahika ito. At ano ang ginagawa niya? Hinawakan niya ito. Pagkatapos, nakuryente siya, ang buong katawan niya ay nanginginig at bumagsak siya paatras. Nalasan ang tubig, sinabi ng pinuno na maging maingat sila. Pagkatapos, bigla na lang, 2 bato ang lumipad patungo sa iba, at halos mapahamak muli ang isa sa kanila. Isang bato ang patungo sa pinuno, ngunit nagpakawala siya ng maliit na bowl ang apoy at pinasabog ito sa ere. Sinabi niya na batay sa direksyon ng mga pag-atake, pinalilibutan sila ng maraming kaaway. Nananatiling nakatago ang protagonista at nag-iisip, mabuti, kung gayon, ang taong ito ay isang mago ng apoy. Habang inutusan ng pinuno sila na huwag maghiwa-hiwalay, sinasabing iyon ang pinakamabuting bagay para sa kaaway. Ngunit iniisip ng bida na huli na ang lahat. Nagkakataranta sila dahil kung wala si Jimmy upang hanapin ang mga kalaban, wala silang ideya kung nasaan ang umaatake. Paano nila ito haharapin? Bumuo ang amo ng bowlang apoy at sinabing simple lang yun. Kung ayaw lumabas ng mga daga, susunugin niya ang buong kagubatan. Agad, humakbang pasulong ang bida at bumati, sinabihan silang maghintay. Naguluhan ang amo, bakit may bata rito? Sinabi ng bida na isa siyang nangunguha ng halaman. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero mukhang may kaguluhan. Hindi talaga siya pinaniwalaan at sinabing hindi siya aalis. Nagtanong ang bida kung ano ang pinag-uusapan nila. Inakusahan siya nilang pumatay ng isang tao, at sinabi niyang bata pa lang siya. Baliw ba sila? Pero kung hinahanap nila isang tao, nakita niyang may dumaan dito, at kung gusto nila, masabi niya sa kanila. Pinapasalamatan siya ng amo at sinasabing kung maganda ang impormasyon, baka kunin pa nila siya. Ngunit sabi niya ay hindi siya masyadong interesado. Naghihintay sa kanya ang kanyang nanay at tatay. Tapos bigla siyang binato ng bowl ang apoy ng lalaki. Lumusat ito sa lahat at nagulat ang amo. Wala na ang bata, at nasa likod na siya ng 2. Dahil mahirap kalabanin ang mage ng apoy, kailangan niya ng isa laban sa isa. Kaya ikinulong niya ang 2 lalaki sa mga bilog na tubig upang pahirapan silang huminga. At pagkatapos ay bumulusok ng apoy sa kanila ang lalaking may apoy, sinusubukang tunawin ang tubig. Sabi ng bida, pare-pareho ang ugali ng bawat fire mage, mainitin ang ulo at simpleng isip. Bumagsak ang 2 lalaki sa lupa na pagod na pagod. Mukhang siya ay halos. Pinirito sila, niluto sila doon mismo. At sinasabi ng bata na ang mga salamangkero ng apoy ay pare-pareho lang talaga. Bobo lang. Ang salamangkero ng apoy ay naiinip pa rin at sumusugod na may suntok na nagliliyab habang nakangiti ang bida. Madali siyang umiiwas pakaliwa at mabilis na tumatakbo. Kinuha niya ang isang espada na nakahiga sa lupa habang naguguluhan ang lalaking may apoy. Susubukan ba talaga ng batang ito na manalo gamit ang sining ng paggamit ng espada? Nang pinaga niya ang espada, sinabi ng bida na ayaw niyang pumatay ng tao, pero iba ang mga halimaw na tulad niya. At ngayong nalaman na niya ang sikreto sa likod ng kanyang mga kapangyarihan, hindi niya ito maaaring hayaang umalis ng buhay. Natuwa ang nakatatandang lalaki at sinabing ang paghahanap ng isang bata na gumagamit ng espada at mahika ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa babaeng yun. At sumugod siya sa bida, sinasabing gusto niya ang bata. Dumiretso ang atake sa dibdib ng bida, at nagtayo siya ng pananggalang na tubig na bumangga sa kalaban. Pinatay ni Whistler ang apoy ni Didi at isinaksak ang talam sa dibdib nito, ngunit naiwasan ito ng kalaban, tinabig ang espada at sinipa ang bata, na naging dahilan ng paglipad nito. Gulat ang nakatatandang lalaki. Bakit ang batang maliit na ito ay parang isang nakaligtas sa hindi mabilang na laban? Sumagot ang bida na tapos na siya sa paglalaro. Nagbigay muli ng spell ng apoy ang lalaki at ibinagsak ito sa lupa. Pinapanood ito ng bida at sinabihan siya ng lalaki na mamatay, nagpakawala ng malaking pagsabog ng diretso sa kanya. Kaya ba niya itong pigilan? Kaya niya. Ngunit heto na naman ang laban ng ego. Ibinuhos niya ang kanyang tubig at ibinalik ang pagsabog sa lalaki. Ito ay naging isang dragon, isang elemental na kombinasyon, at nang matapos, tila lahat ay naglaho. Nagsimulang magsaya ang lalaki, sinasabing natalo ang gago at naging abo. Ngunit habang siya ay tumatawa, nasa likod na niya ang bida. Muli, ang sandata ay tumama ng eksakto, at wow, tila walang kahirapan nitong lamagos.
Nakatayo siya roon, inuulit sa sarili na imposible ito, ngunit, paalam na. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng walang buhay sa lupa. Tinitigan lang siya ng bida, sinasabing ito ang nararapat sa isang kidnapper. Pagkatapos ng araw-araw, pang-araw-araw na pagkuha ng aura, umakyat siya sa puno para kausapin si Tiffanya. Sabi niya ayos na ang lahat, at pwede na silang bumalik. Pero nanginginig siya, sinasabing kamangha-mangha siya. Sabi ni Xavier hindi, puro swerte lang yon. Darating ang mga karagdagang puwersa anumang sandali, kaya dapat na silang umalis. Nahahalata niyang ayaw niyang malaman niya, kaya agad siyang sinabihan nitong magpakalma at huwag sabihin kahit kanino. Diyos ko, mahilig talaga sa pagganap ang bida. Isa pang paghaplos sa ulo ang inulit, habang sinasabi niyang nangangako siyang walang sinumang mananakit sa kanya. Sa lupa, nakahandusay ang mga tao sa sahig, at tinanong ni Tiffanya kung patay na ang lahat. Sabi niya hindi, bukod sa pinuno, lahat ay walang malay. Pero habang sinasabi niya yun, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at damapa. Tinawag niya ito, pero biglang nagpalit ang eksena sa isang maliit na bayan. Kita mo, anong sabi ko? Isang babae ang nagtanong, Charlene, gising na ba ang bata? Ah, Charlene, kung hindi ako nagkakamali, yan ang kaibigan mula sa kabilang buhay, at sinabi niyang pupuntahan niya agad para tingnan. Literal na parang beginner after the end. At least, hindi sila isang alpha family dahil nakakabaliw din yun. Sinabi ng babae na kailangan niyang pasalamatan ang tagapagligtas ni Tiffanya sa sandaling gumising siya, at sinabi niyang gagawin niya. Nang sandaling yun, tumakbo si Tiffanya papasok, at sinabihan siya ng kapatid niya na kumalma. Pero sinabi niyang gusto niyang tumulong. Sinabihan siya nitong magpahinga. Nagpumilit siya, sinabing siya ay sobrang trabaho. Gusto rin niyang maging kapaki-pakinabang, at gumaling na siya. Sumasagot siya na ang pinakamalaking problema ay hindi ang nasugatan siya, kundi ang umalis siya sa nayon. Sinusubukan niyang humingi ng tawad, sinasabing lumampas siya, ngunit hindi na ito mangyayari muli. Hindi ito pinansin ni Charlene, sinabing mas mabuting tignan na kung kumusta na ang batang yon. Binuksan niya ang pinto, at sa mismong sandaling yon, isang malaking kamay ang mabilis na umabot mula sa silid patungo sa kanyang mukha. Sinabihan siya ni Tiffanya na huminto, at nagtapos silang nakatayo roon ng harapan, parehong litong-lito. Sa isang saglit, inakala ng bida na kaaway ito, ngunit pagkatapos ay nakilala niya ito. Susunod na eksena, nasa isang salo-salo sila at sinabi ni Charlene na maaari siyang kumain ng kahit anong gusto niya, hindi na kailangang magmadali. Nagulat si Tiffanya sa sobrang dami ng nak-ay ng batang mataba. Hinaplos niya ang tiyan niya at sinabing sa wakas ay napuno na ang sikmura niya. Pagkatapos ay nagkomento si Charlene sa kanyang punto, tinanong kung saan siya galing. Ibinunyag ng bida na nakatira siya sa Ansoff, isang lungsod sa ilalim ng jurisdiksyon ng Bone Castle. Nagulantang si Charlene at sinabing 3 araw ang layo ng Bone Castle, paano siya napunta rito? Sabi ng bida, mahabang kwento raw, at tila ikukwento niya talaga ang buong detalye, kaya ipinaliwanag niya ang lahat. Gulat na gulat si Charlene nang marinig na may mga mahiwagang hayop na gumagala sa kagubatan. Ayaw siyang takutin ng bida, pero mas mabuting malaman bago pa mahuli ang lahat. Pagkatapos ay sinabi ni Charlene na pinakamainam na iuwi ang bata dahil sigurado na labis na nag-aalala ang kanyang mga magulang. Marahil ay iniisip nilang kinain siya ng isang mahiwagang hayop. Ang pangunahing tauhan ay medyo naguguluhan. Sasama si Charlene sa kanya, at sabi ni Charlene, syempre, mas matanda siya at hindi na niya pwedeng hayaan na mag-isang dumaan ang isang maliit na bata sa mapanganib na lugar na iyon. Sinusubukan ni Tiffanya na tumulong, sinasabing napakalakas ni Xavier at marahil ay hindi na niya kailangan ng kasama. Ngunit hindi maiiwasan na bawat kabanata ay mayroong sandali ng paghipo sa mukha ni Tiffanya, at ayun na naman siya. Sinasabing mga bata pa rin sila at kailangan nilang matutong umasa sa mga tao sa paligid nila. Tinanong niya kung pwede rin siyang sumama, at sabi niya, syempre, dapat talaga ay tumanggi siya. Pauwiin siya para hindi na siya atakihin ulit at piliting iaktiba ng pangunahing tauhan ang kanyang kapangyarihan at ibunyag ang lahat ng kanyang sekreto. Ang bida naman ay nakikita na si Charlene, gaya ng dati, ay isang taong mapagkakatiwalaan niya. At si Tiffanya ay lubos na nasa sabik, hindi na siya makapaghintay na muling madala para maisulong ang takbo ng kwento.
Walang ano-ano ay biglang nagsimulang umiyak ang bida, mula 1 segundo hanggang sa sumunod. Sirang-sira ang pag-iisip ng batang ito, dahil inilagay ni Charlene ang kamay niya sa balikat nito at sinabihan siyang magpakalma. Mahahanap nila ang kanyang mga magulang. Sasabihin na sana ng bida na itigil na ang pagtrato sa kanya na parang bata, ngunit sinabi ni Charlene na balang araw ay lalaki din siya. Kinabukasan, si Charlene ay nasa kabayo sa unahan at sila ay naglalakad. Pagkatapos, tinawag sila ng puno ng nayon, si Coren, at tinanong ni Charlene kung anong meron. Nagsimulang sabihin ni Charlene na babalik siya kaagad, at hindi na sila kailangang mag-alala pero sabi ni Karen ayos lang. Lahat dito ay pamilya. Nagpakita ba siya para lang magpaalam? Mamamatay na siya malapit, hindi ba? Para lang matroma tayo. Babalik sila sa baryong ito at wala ng tao doon. Sa daan sila ay kumakanta, nagsusuot ng koro ng bulaklak, gumagawa ng maliit na apoy, at iniisip ng bida ang mga mahiwagang nilalang. Pero walang nangyari. Ito ay isang mapayapang biyahe. At ngayon nakatayo sila ng harap-harapan kina Carp at Castle. Samantala, gulong-gulo ang nanay, desperado siyang malaman kung nasaan ang anak niyang si Xavier. Teka, hindi sinabi ni Helena sa sinuman na nag-1v1 siya laban sa isang mahiwagang nilalang. Dapat sigurado ka ng patay siya. Sabi ng tatay, pupunta siya, para muling maghanap at sinabihan siyang magpahinga, ngunit tumutol siya, gusto rin niyang sumama. Sabi niya ilang araw na siyang hindi nakakapahinga, nangako siyang hahanapin niya si Xavier kaya kailangan niyang manatili sa bahay at magpagaling. Nagbago ang kanyang ekspresyon, at tinanong niya kung napunta sa kabilang mundo ang bata. Sabi niya imposible yun, siya ang bida ng kwentong ito, walang paraan para mamatay siya. Ngunit hindi pa rin siya naniniwala. Sinabing nakita nila ang lugar kung saan siya nahulog at wala siya roon kaya tiyak na kinain siya. Sinabi ng tatay sa kanya na manatili siyang may pag-asa, tiyak na buhay at maayos si Xavier. Samantala ang kanyang maliit na kapatid na babae ay umiiyak, gustong malaman kung saan napunta ang kanyang kuya. Bumalik ang eksena kay Closby, nakalubog sa kanyang nakasanayang gawain, nang mapahiya ng kanyang ama. Nako, hindi ko nga alam kung masaya ako tungkol doon. Ngunit hinihingi ni Klaus sa kanyang ama na magpadala ng pangkat ng naghahanap para mahanap ang kanyang kaibigan. Ngunit ang kanyang ama na nakaupo doon sa gitna ng ulap ng usok ay nagsabi na walang makukuha sa pagliligtas ng isang estranghero lang. Sabi ni Klaus na iniligtas ng bata ang kanyang buhay. Pero hindi yun uubra sa isang ama na walang pakialam sa iyo. At ang ama ay galit na nakaluhod ang bata para sa ganoong tao. Ngayon, nagbaliktad ang sitwasyon, hinawakan siya ng mahigpit ng ama at sinabi, ikaw ay isang maharlika, pinapahiya mo ang iyong sarili para sa mga karaniwang tao, Diyos ko naman. Tandaan mo, dalawa lang ang klase ng tao sa mundong ito, ang mga maharlika at ang mga hindi maharlika na umiiral para pakainin ang mga tunay. Pinaupo niya siya sa lupa at sinabi na kailangan niyang matutong magsaya. Mararangal na pribilehiyo, at upang mapanatili ang mga ito, kailangan niyang sundin ang lahat ng sinasabi sa kanya. Ang tatay na ito ay malinaw na bipolar din. Sinasabi ng kwento na sa sandaling yun ay nakaramdam si Klaus ng matinding kakulangan sa ginhawa. Marahil hindi ito ang buhay na gusto niya. Nakatuon siya sa pagsasabing malalaman niya kung ano ang tama. Halika na, pinapakita mo sa akin ang isang karakter sa isang kabanata na sinusubukang bilhin ang isang babae gamit ang 3 gintong barya at sa susunod gusto mong magustuhan ko siya. Manunulat, ano ang sinusubukan mong gawin dito? Susunod na eksena, si Tiffanya ay sobrang saya, binuksan ang bintana at nakita ang maliliit na ibon doon na naglalaro. Tinanong ng kapatid niya kung ano ang tinitingnan niya at sinabi niyang naglalaro ang mga ibon, ngunit sinabi niyang hindi yun paglalaro, ganoon sila maghanap ng sa isa't isa at nakakatulong ito upang mas mapalapit sila. Naiintindihan ni Tiffanya na ganoon sila nagiging malapit, na nangangahulugang halata namang susubukan niyang gamitin yun sa bida sa kung anong paraan. At sa sandaling yun ay dumating siya na sinasabing pupunta siya sa tindahan. Tinanong niya kung para saan at sinabi niyang kailangan niya ng bagong damit dahil mukha siyang lubos na luma na parang pulubi. Nag-alok si Charlene, gusto mo bang isuot ang damit ko? Tingnan mo ang porma ng tatay, ngunit tumanggi siya. Hinding-hindi niya isusuot ang mga sapatos na mukhang Joker. Susunod na kabanata, nasa isang gubat kami kung saan naglalakad mag-isa ang bida na sinasabi kay Erd na walang tao sa paligid para makapag-usap sila.
Ang kanyang dibdib ay nagsisimulang umilo. Ano ito, Erd? Lumipad siya palabas. Wow, talagang lumulutang ka. Sa itaas. Lumingon siya at sinabing sa wakas ay nakalabas na siya sandali. Gustong malaman ng bida kung bakit ang babaeng ito ay lumalabas mula sa kanyang katawan. Sinabihan niya itong kumalma, ito ay ang kanyang kamalayan lamang. Ang tanging dahilan kung bakit siya nagkakahugis ay dahil alam niya kung ano ang itsura nito at iyon ang nagpapahintulot sa kanyang magpakita dahil nagiging solido siya. Ano ba yan? Lumulutang siya roon, sumasayaw-sayaw, sinasabing kamalayan lamang siya kaya hindi nito dapat isipin na magiging kapaki-pakinabang siya sa isang laban. Humanga siya sa lakas ng kamalayang ito. Seryoso, ang imahinasyon ay malakas kahit na para lang mapag-alitan. Galit na galit ang bida. Paulit-ulit niyang sinaktan ang mata niya na sa ngalan ng Diyos ay dapat man lang siyang makipaglaban sa mga mahiwagang nilalang. Ngunit pagkatapos ay sinabihan siya nitong magtino dahil magsisimula na ang klase. Sa mismong segundong yun, kumikislap muli ang dibdib niya at may iba pang lumabas, nagbubukas ng isang mata sa puno. Nagulat ang protagonista na ginawa niya yun at sinabi niya sa kanya na tigilan na ang pagkamangha sa lahat at pumasok na. Marami siyang gagawin. Nagtanong siya kung ano ang mangyayari at ipinaliwanag niya na ang mga halimaw na nilabanan niya ay masyadong mahina. Kaya naman naghanda siya ng ilang katuwang sa pagsasanay. Na-excite ang protagonista. Siguradong mawawala ang ngiting yan. Sinabi niya sa kanya na mag-ingat. Maaaring mukhang madali ngunit kung mamatay siya ng napakaraming beses, babagsak siya sa pagsubok. Nagreklamo siya na kailangan niyang umuwi agad para malaman ng kanyang mga magulang na ligtas siya. Ngunit sinabi niya sa kanya na pumasok na. Wala silang oras para sa pagtatalong ito. Mabilis siyang ipinasok at sumara ang puno. Nakatayo lang siya doon na may walang lamang speech bubble at pagkatapos ay whoosh, nawala. Pagkatapos, nakita ng bida ang kanyang sarili sa ibang lugar na may lumulutang na status window na nagsasaad na ang pangalan niya ay Xavier Benedict na may mahika at husay sa espadahan. Biglang may lumitaw sa kanyang kamay, ang kaparehong bal-araw na lagi niyang ginagamit. Sa harap niya ay nagsimulang lumapit ang isang hukbo ng mga golem na bato. Ang unang pagsubok ay labanan ang 5 golem at tapusin ito sa loob ng 10 minuto. Binalaan siya ni Erd na dahil ito ang unang laban, makakakuha siya ng ilang tips ngunit sa susunod ay mag-isa na siya at mas mabuting tandaan niya yan kung matalo siya ng paulit-ulit ay magsisimula siyang mapagod at magiging imposible ito. Kasabay nito binati niya siya ng swerte. Iyon ba ang payo? Sige. Ang mga golem ay sumugod sa kanya at alam niya na ang mga nilalang na ito ay mas mahina kaysa sa anumang mahiwagang hayop. Talaga bang matuturing itong pagsasanay? Matapos harapin ang napakaraming nilalang sa nakaraang buhay niya masasabi niya kung gaano kalakas ang isang bagay sa pamamagitan lamang ng presyon na ibinibigay nito. At sa dami ng mga halimaw na yun nagpasya siyang ang mahika ang tamang hakbang. Hindi niya nga gustong mag-aksaya ng pisikal na lakas sa isang bagay na tulad nito. Isang malakas na pagsabog na parang bazooka ang bumulusok mula sa kanyang mga kamay diretso sa unang golem. Tumama ang atake ng direkta at nagkabasag-basag ang nilalang. Grabe, naubos niya talaga sila. Nalagpasan niya ito sa 5 segundo. Literal, sinabihan niya silang simulan ng susunod na yugto pero biglang sumulpot si Erd. Gustong malaman kung ano ang nangyari. Sabi niya, nalagpasan niya ito ng perpekto. Tinapak niya ang dibdib niya at sinabing ngayon niya naunawaan na itinago niya pala ang kanyang kapangyarihan. May mali, imposible dapat gawin yun sa 5 segundo. Pero sabi niya, wala siyang itinago. Siya ang umaasta ng kakaiba dahil sinabi niyang siya ay isang diyosa at kayang maramdaman ang kanyang lakas. Mukhang ang kopyang ito ng kanyang kamalayan ay walang parehong kakayahan gaya ng tunay. Medyo nailang siya at sinabing hindi naman ganoon. Natututo pa rin siya at nagde-develop pa ng mas maraming kapangyarihan. Pero halata na medyo mura ang kopyang ito. Pagkatapos ay sinabi niyang sige, naiintindihan na niya. Siya ay isang bata na hindi mo pwedeng maliitin ngayon, na naiintindihan niya ang lakas nito. Maaari nang lumitaw ang susunod na pagsubok. Agad na lumitaw ang tila isang grupo ng mga lobong bato. Mayroon ding iba pang mga golem na bato. Binalaan niya ito na mas maikli ang oras. Ngayon, 5 minuto na lang. Napagtanto ng protagonista na ang mga nilalang na ito ay 2 beses na mas malakas kaysa sa nauna ngunit napakadali pa rin. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang sumugod gamit lamang ang suntukan. Sumugod siya sa una.
Direktang bakbakan. Malinis na tama gamit ang bal-araw. Dalawa pang atake ang nagmula sa itaas. Ngunit lumundag siya at napunta sa likod ng isa pa. Napagtanto na ang mga bagay na ito ay sobrang tibay at mahirap hanapin ang mahinang punto. Habang siya ay nasa ere at hindi makaiwas, 4 o 5 atake ang sumalakay sa kanya. Ngunit siya, lumusat sa unang atake at ginamit iyon bilang tapakan para bumuelo. Nakakaiwas na sa pangalawa at pangatlo. Ang galit niya ay nanunood lang mula sa malayo. Naguguluhan siya, kinailangan niya mismo ng 20 segundo para sa unang yugto. Kaya ba siya 5 o marahil 4 na beses na mas malakas kaysa sa isang Diyos? Walang saysay yan. Gusto niyang intindihin kung anong uri ng mahika ang ginagamit niya ngunit iyon ay magiging posible lamang sa kanyang totoong katawan. Ang mga halimaw ay patuloy na nahahati sa dalawa. Mga pagsabog, usok, mga labi sa lahat ng dako. At humanga na naman siya. Muli, 1 lamang minutong at tapos na siya. Pagkatapos ay sinabi ng bida na aba, medyo mas mahusay ang mga yon ngunit wala ka bang mas malakas kaysa riyan? Sa bilis na ito siya ay sadyang, nagsasayang lang ng lakas para sa wala. Napakahina nila kaya wala man lang itong nagagawa. Pero sabi niya, masyado pa itong maagang nagdiriwang. Ang mga nilalang na yon ay hindi nagbibigay ng pahinga sa sinuman. At noon din, isang palakol ang lumilipad papasok mula sa likuran niya. Direto itong bumagsak sa lupa ngunit halos hindi nakailag ang bida sa gilid sa tamang oras. Siya ay dumausdos palayo. Sinusubukang alamin kung ano ang susunod na mangyayari. Nang tumingin siya sa harapan, natigilan siya, mukhang gulat na gulat habang si Erd ay nagdiriwang doon. Sa madaling salita, isa na namang halimaw na bato, mas malaki at mas matigas lang. At talagang napakalaki nito, sumugod upang saktan siya mula sa likuran. Halos siya ay mapuruhan. Ngumiti si Erd. Patuloy pa rin siya, humanga pero nagsisimula na siyang masanay sa kayang gawin ito. Umiwas siya sa gilid at natuklasan na ang mga golem na bato ang tunay at mas malakas ang mga ito. Ang problema ay dalawa ang kalaban niya. Tinanong ni Erd kung ano ang nangyari. Nagtitimpi ba siya? Sinabi niya rito na tumahimik at wawakasan na niya ito ngayon. Malapit nang magsimula ang totoong laban. Sumugod siya. Umindayog ang golem patungo sa kanya ngunit umiwas siya sa pamamagitan ng pagtalon sa braso nito, diretsyong pataas, parang si Captain Levi. Lumipad siya sa ere, napunta sa likod ng leeg nito at isinuksok ang kanyang talam sa likod ng ulo nito. Hindi gumana ang unang atake ngunit sinabi niyang siya na ang bahala rito ngayon. Ngunit muling sumugod ang nilalang sa kanya na parang isa pang braso ay tumutubo mula sa likod nito o kung ano paman. Isang malaking kamao ang lumipad papasok. Nakaya niyang harangan ngunit ito ay parang isang punyal laban sa isang higanteng kamao. Tumama ito ng malakas sa lupa. Hindi siya makapaniwalang bigla na lang lumitaw ang isang braso. Dahil doon ay lalong humirap ang pagdepensa. Pinapalakpakan siya ni Erd, sinasabing ipakita ang kanyang tunay na potensyal. At napagtanto niyang kahit nasa panganib ang kanyang buhay, hindi talaga ito tutulong. Muling umungol ang nilalang, hinawakan ang palakol nito at sumugod sa kanya. Sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang gumamit ng mahika at tinamaan ito ng pagsabog ng apoy. Ngunit pagkatapos ay nagpanak siya, sinasabing labis ang kapangyarihan na ginamit niya. Nakalilito dahil habang sinasabi niya yun, isang atake ang napapalapit na sa kanyang mukha. Halos matamaan ng palakol sa ulo. Gayunpaman, nasa sabik siya, sinasabing malalaman na nila kung gaano karaming tama ang kayang tiisin ng golem na ito. Isa pang pagsabog ang tumama ng direkta. Ang dalawang golem ay lumapit. Ang isa sa kanila ay may nawawalang bahagi at ang isa naman ay sumuntok ng direkta sa kanya. Mabilis na nagre-regenerate ang nilalang at ang kanyang mga atake ay halos walang epekto. Tinusok niya muli, ngunit wala itong epekto. Nagsimula silang palibutan siya. Bamaling siya sa isa sa harap at sinabing wala siyang pakialam kung ilang beses nilang patubuin muli ang braso na yun, hihiwin lang niya ito ulit. At ginawa niya ito muli. Samantala, nanunood lang si Erd, sinasabing hindi masama ang bata. Maya-maya ay muli na niyang kaharap ang dalawa, at muling natanggal ang kanilang mga braso. Ngunit sa wakas matapos silang paulit-ulit na mapuksa, tumigil sila sa pag-regenerate dahil naubusan sila ng enerhiya. Huminga siya ng malalim, napagtantong pagod na ang kanyang katawan, na sa teorya ay mahusay para sa kanya dahil ganoon siya lumalakas.
Sigurado siyang purong swerte ang pagkikita nila ni Erd. Sumasang-ayon ako sa iyo, bata, swerte yun para sa ating lahat. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niya lang ng isa pang pagkakataon. At inihagis niya ang sarili sa kanilang dalawa, hinahati ang kanilang gitna. Sumabog ang bato sa lahat ng dako at sinabi ni Erd na siya ay hindi kapanipaniwala. Ngayon ay ganado na siya, nagtatanong kung sino ang susunod. Tiningnan niya ang mukha nito at sinabing ang batang ito ay parang halimaw, na parang isinilang para lumaban. Titigil na sana siya doon. Ngunit dahil gusto pa nito, nagpasya silang magpatuloy. Pagkatapos ang eksena, lumipat sa lungsod ng bandang huli. Bumili pa nga ang bida ng bagong damit, kasama ang isang maliit na laruan para kay Helena na sa tingin niya ay magugustuhan nito. Ngunit habang naglalakad siya, nakita niya ang ilang lalaki sa eskinita na nang istorbo ng isang tao, hinihingi na ibigay nito ang isang bagay. At nakilala niya ito, ang babae mula dati, si Tiffanya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, at nakita niyang may hawak itong dalawang sisiw. Ang mga lalaki ay mayroong mga ekspresyon na tila baliw, sinasabing kung hindi niya ibibigay ang mga ito, kailangan niyang sumama kasama ng mga ibon. Saka naman may sumigaw mula sa likuran nila. Nang lumingon sila, ang una ay diretsyong tinamaan ng sapatos sa bibig. Lumiwanag ang mata ng isa pa, ngunit bago pa siya makakilos, isang kamao ang tumama sa kanyang tiyan at pinabagsak siya. Pareho silang bumagsak. Tinulungan ng bida ang babae na makatayo at tinanong kung ano ang nangyari. Sabi niya lumabas siya para bumili ng pagkain, pero nahulog ang mga inakay na ibon sa pugad kaya iniligtas niya ang mga ito, at pagkatapos ay dumating ang mga lalaking iyon. Nalilito ang bida dahil lahat ng tao sa paligid ay nakatitig sa kanya ngayon. Sabi niya, kakaiba ang pakiramdam sa lungsod na ito, at mas mabuting umalis na sila. Pero may sumigaw sa kanila na nagtatanong kung saan sila pupunta. May lumitaw na kakaibang blonde na lalaki, sinabing baliw sila sa pananakit ng tao, at pagkatapos ay lumakad palayo na parang walang nangyari. Tinanong niya kung sa tingin ba nila ay makakaalis sila nang walang pahintulot niya. Ang pangalan niya ay Damian. Nang makita niyang napapaligiran siya, hiniling ng bida sa lahat na maghintay sandali. Nauna ang mga lalaking iyon na umatake. Ipinagtanggol lang niya ang sarili. Pero sinabi ni Damian na sa Carpan Castle, sa lungsod ng kapayapaan, ipinagbabawal ang anumang uri ng karahasan, kaya naman aarestuhin siya. Oo, pero kung gayon ay kailangan mong gumamit ng karahasan para arestuhin siya, hindi ba? Tinanong ni Tiffanya kung ano ang gagawin nila, at sinabi niya rito na huwag mag-alala dahil siya ang bahala. Ngayon ay sigurado siyang may mali sa lungsod na ito. Kung mag-uumpisa sila ng gulo rito, tiyak na makakatanggap sila ng mas matitinding akusasyon. Ang pinakamadaling gawin ay lutasin ito ng mapayapa, kaya sinabi niyang aakuin niya ang buong responsibilidad at inosente ang babae. Ang lalaking blonde ay gumawa ng kakaibang ekspresyon sa mukha at sinabing kung ganoon, ayos lang. Hindi sinasaktan ng Carpan Castle ang inosente. Ang batang babae ay malaya, para lumakad. Agad na tumakbo si Tiffanya, iniisip na kailangan niyang balaan ang kanyang kapatid, habang umaasa ang bida na sapat ang talino ni Charlene para itago ang kapangyarihan ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay nagtanong ang bida kung ano ang magiging parusa niya. Ano ang gagawin nila? Sabi ng lalaki, ang aming patas at ganap na walang pinapanigang hukom ang magpapasya sa iyong kapalaran. Isang martilyo ang pumalo at idineklara ng hukom na si Xavier Benedict ay hinatulan ng kamatayan. Nagulat ang bida, ngunit agad na napagtanto na may mali. Ang magandang bahagi ay malamang nakatakas sina Charlene at ang kanyang kapatid. Ibig sabihin kung gusto niyang umalis ngayon, maaari lang siyang manggulo at lumabas. Ngunit nagpasya siyang lokohin sila at sinabi, mahal na hukom, walang saysay ang hatol na yon. May nagsabi sa kanya na manahimik, ngunit tinanong niya kung inaabuso nga ba nila ang kanilang kapangyarihan para parusahan ang mga sibilyan habang ang mga demonyo ay malayang gumagala. Sinabi ng hukom na hindi mahalaga ang iniisip niya. Hindi siya makakatakas. Kaya gumamit ang bida ng mahika ng apoy at sinabing kailangan niyang ipakita sa kanila kung paano nakakatakas ang isang tao. Nagulantang ang lalaki at tinanong kung totoo bang isang mago ang bata. Hindi, syempre hindi, sinindihan lang niya ang 5 posporo sa kanyang kamay. Mukhang kinakabahan na si Damian. Lumingon siya at sinabing seryoso ito. Kailangan nilang ipaalam sa Panginoon.
Dumating pa ang mas maraming tao na nakatutok ang mga sibat sa bida, habang sumisigaw ang hukom na ang pagiging isang mago ay hindi nagbibigay sa kanya ng karapatang bastyusin ang korte, at dapat siyang sumuko dahil imposibleng makatakas mula sa kastilyo. Ngunit mas lalo lang nitong ginawa na interesado ang protagonista, dahil pagkatapos niyan ay isang pagsabog ang kumalat sa buong lugar. Sa labas ay nagtatanong ang lahat kung ano ang nangyayari. Samantala, hinihimok ni Charlene ang kabayo para bumilis habang tinatanong ng kanyang kapatid kung maayos ba ang bata. Sinabi niya sa kapatid na magtiwala sa kanya. Sinabi ni Xavier na kung mananatili silang magkasama, pababagilin lang nila siya. Para kay Xavier, kailangan nilang lumayo hanggat maaari mula sa syudad. Ang mga taong nanunood ng pagsabog malapit sa korte ay nagtataka kung ano ang sumabog, habang ang protagonista ay dumadaan ng patago sa likuran. Sapat na ang apoy at lahat ng kaguluhang yun para bigyan siya ng oras. Ngunit ang pinakamahalaga ay makalabas ng ligtas sina Charlene at Nena. Tumatakbo siya sa gitna ng ang mga kalsada at nagbago ang tagpo sa isang kastilyo na may mga bantay sa labas. Dumating si Damien at sinabing kailangan niyang makausap agad ang pinuno, pero nadapa siya na parang isang tanga, sumubsob at nahulog ang munting kuting. Pagkatapos, lumipat ang tagpo sa gubat. Huminto si Charlene sa gitna ng kung saan at sinabing doon sila magkakampo. Nagtanong si Tiffany kung talagang nagtitiwala siya na makakaligtas si Xavier ng maayos. Sabi niya, 2 beses na siyang niligtas ng bata at kailangan nilang pagtiwalaan siya ng kaunti. Ang tanging magagawa lang nila ay umasa na ayos lang siya. Masaya siya, pero sa totoo lang, ang pagkakaibigang ito ay medyo kakaiba. Gusto niyang tahakin ng ibang landas, pero magiging mahirap na iwasan ang labanan ng lubusan. Habang nagtataka siya kung ano ang gagawin niya, biglang may kamay na dumating mula sa likuran at humawak sa kanyang tiyan. Siya ay binuhat, lumulundag mula bubong sa bubong, pagkatapos ay ibinaba sa simenea at inilabas muli. Seryoso, parang isang ordinaryong bagay lang siyang binuhat at hindi man lang umimik. Bumangon siya, tulala pa rin, dahil hindi niya man lang naramdaman ang presensya ng taong yon. Pagkatapos ay nagpakilala ang lalaki. Siya ang kapitan ng Knights of Carpan Castle, si Soren Thielempanen, isa na namang katawa-tawang pormal na pangalan. Tawagin na lang natin siyang Soren. Mukhang kinilala siya ng bida. Si Soren ay isang maalamat na sangspirichin. Mukhang nalito ang lalaki, marahil dahil pang hinaharap pa yon, at tumawa, na sinabing labis na binibigyan ng karangalan ng bata ang titulo. Pagkatapos ay sinimulan na ng bida ang kanyang nakasanayang pagsasalita tuwing may nagpakita. Sa nakaraan kong buhay noong digmaan laban sa Haring Demonyo, buong tapang na lumaban ang lalaking ito sa unahan. Matapos ang 10 taon ng labanan, naglaho siya. Isipin mong kapitan siya rito, tinitigan siya ni Soren, at tinanong kung ano ang tingin ng bata na ginagawa niya. Tapos biglang sumigaw ang bida na hindi niya inasahan ng isang tulad ni Soren na maging bahagi ng isang mapang-api na lugar na tulad nito. Sabi ni Soren, nagmamadali siya sa paghatol. Pero paliwanag ng bida, niligtas niya ang isang babae sa kalsada at sinintensyahan ng kamatayan. Anong klaseng loika yan? Kung ganoon ang takbo ng mga bagay dito, kung gayon, di mabilang na tao na ang namatay. Tumayo si Soren at sinabing pinatay ng bata ang maraming tao gamit ang apoy. Mahika, kaya wala siyang karapatang magsalita. Paumanhin, pero lubos siyang mali. Malapit na siyang isailalim sa parusang kamatayan. Iyon ay pagtatanggol sa sarili. Sabi ng bida, isa lang yun panggagambala. Bukod pa rito, ang hukuman na yun ay karapat-dapat na lubusang mawasak. Biglang hinugot ni Soren ang kanyang espada, itinutok ito sa mukha niya, at tinanong kung sino siya. Masyadong kakaiba para sa isang ganoon kabata na makakontrol ng mahika. Pero hindi naman mukhang takot na takot ang bida. Tinanong lang niya kung talagang papatayin siya ni Soren para malaman ang totoo. Binaliwala yon ni Soren at tinanong kung marunong bang gumamit ng espada ang bata. Ngayon, ang bida naman ang nagulat. Paano niya nalaman yon? Hindi pa siya kailanman gumamit ng espada kahit isang beses. Sabi ni Soren, ang tingin sa mukha nito ang sagot. Kaya, ang bata ay isang henyo na kayang gumamit ng mahika at espada. Napakabihira niyan. Nakakalungkot lang na hindi siya natutong huwag magpakita ng emosyon sa harap ng mga kaaway. Hindi pa rin maintindihan ng bida. Plano ba ng lalaking ito na labanan siya? Hindi may kakaila na buong puso siyang nagsasanay sa nakalipas na 10 taon,
pero nakatayo sa harapan niya ang lalaking kilala bilang Sword Saint, at sa sandaling ito ay mahirap sukatin kung gaano siya kalakas. Sinasabi ni Soren sa bata na mag-relax. Mukha siyang malapit ng mawala ng kontrol. Hindi niya kailangang mag-alala. Hindi siya pipigilan ni Soren. Hindi maintindihan ng bida kung bakit tumatawa si Soren. Sinasabi na masyadong mausisa ang bata. Hindi pa rin siya nakakaintindi ng kahit ano. Pagkatapos ay hinawakan ni Soren. Inabot ang kanyang kamay at sinabing gusto niya ang mga taong may talento. Paano kung ang bida ay maging disipulo niya? Naguluhan ang bida. Bakit may isang taong kasing lakas niya na mag-aalok ng ganoon? Ipinaliwanag ni Soren na napakalakas niya. Kaya ang kanyang estudyante ay kailangan ding maging isang taong may seryosong talento. Sinabi ng bida sa kanya ang pangalan niya at sinabi ni Soren na narinig na niya ang pangalang Benedict sa kung saan dati. Sa alinmang paraan, gusto niya ng sagot. At sinabi ng bida na siyempre interesado siyang maging disipulo niya. Ang problema ay matagal na siyang malayo sa bahay at kailangan niyang bumalik sa kanyang pamilya para hindi na sila mag-alala. Tinanong ni Soren kung tumakas siya mula sa bahay, ngunit sinabi ng bida na mas mahabang kwento yun. Ang mahalaga ay sa ngayon siya ay isang pinaghahanap na kriminal sa lungsod ng Karpen na nangangahulugang maaari siyang magdulot ng gulo kay Soren kung mananatili ito malapit sa kanya. Sabi ni Soren, wala siyang pakialam. Ang kastilyo ng Karpen ngayon ay hindi na katulad ng kilala niya noon. Napansin ng bida na kahit si Soren ay hindi tumatanggap sa mga patakaran ng lugar na yun. Tinanong ni Soren kung nasaan ang kanyang tahanan at sinabi ng bida na ito ay sa kastilyo ng mga buto. Sabi ni Soren, ayos lang, ihahatid niya ito doon sa loob ng isang araw. Nalito si Xavier. Aalis ba talaga siya sa kanyang lungsod? Ipinaliwanag ni Soren na sa mga panahong ito, isa na lamang siyang pigira. Wala naman talaga siyang ginagawa. Walang makakapansin kung mawawala siya ng ilang araw. Natulala ang bida. Paano nawala ang impluwensya ng maalamat na si Soren sa gitna ng mga gabing iyon? Ano ba talaga ang nangyayari sa Karpen? Ito na ang sinasabi ng lalaki. Sige, tara na, halika, bata. Ang bida na hindi maintindihan ay nagtanong, ha? Saan tayo pupunta? Sabi niya, huwag kang mag-alala, naghanda na ako ng mga kabayo para makalabas tayo rito. Ang bida ay medyo nalilito pa rin. Napakadali naman nito. Gusto ba talaga siyang gawin itong lalaki na alagad niya? Ano man ang mangyari, sa ngayon ay gusto niyang panatilihing sikreto sina Charlene at Tiffanya dahil paano kung lahat ito ay isang nakakabaliw na plano. Kaya pumunta sila sa isang bahay. Binuksan niya ang tarangkahan at tinawag si Lucia na nasa duyan. Kakaibang sabihin pero hindi pa ako nakakita ng kwento na may ganito karaming maliliit na babae. FBI, nagre-report lang ako ng mga katotohanan dito. Hindi ito kawili-wili sa amin, kahit kaunti man lang. Lumapit siya ng masaya, niyakap si mahal na Soren, tinanong kung kumusta na siya at tinanong naman niya kung na-miss niya ang kanyang tatay. Lintik, akala ko kapatid siya. Nakabuntis na ang lalaking ito. Tinanong ng bata kung sino ang gagong yun. Sinabi niya na siya ang disipulo ng kanyang tatay. Tumakbo siya palayo. Tinawag ang kanyang nanay, sinabing nakahanap ang kanyang tatay ng disipulo. Naging emosyonal ang bida. Ang maliit na batang ito ay nagpaalala sa kanya ng kanyang kapatid at sa loob ay naroon ang buntis na si Alicia Lumbanen. Si mahal na Soren ay pumasok sa bahay ng may kumpiyansa, lumapit agad sa kanya, humadjakak siya at pagkatapos ay ipinakilala niya ang bida, na binati siya ng ikinagagalak kitang makilala. Nagtanong siya kung gutom ba siya. Ang mata ko na ito. Tulad ng dati, halata namang gutom siya. Lahat ay simple. Humihingi siya ng paumanhin ngunit sinabi nito na ayos lang, sobra-sobra na yun para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Soren na bukas ng umaga ay aalis sila para sa isang biyahe. Medyo naguguluhan siya at ipinaliwanag nito na kailangan niyang ibalik ang takas na bata sa mga magulang nito upang maibalik niya ito bilang isang alagad. Sinabihan siya ng bida na huwag siyang tratuhin na parang bata habang tumatawa si Soren hanggang sasabihin ng asawa na ihahanda niya ang mga kabayo at sinabihan sila na magpahinga. Tinanong ni Lasha kung matagal ba siyang mawawala at sinabi nito na mabilis lang. Hindi niya pa nga mamimiss. Iniisip ng bida na baka samobra siya, sa pag-aakalang may masamang balak ang taong ito. Siguro naman wala. Pero mayroon ng ibang tao at bigla na lang may sumipa sa pintuan. Tumayo si Soren, sa labas may sumisigaw.
Sinabi niya sa bida na kunin si Lasha at magtago sa itaas. Dali-daling pumunta si Soren sa pinto habang mukhang hindi gaanong makakatulong ang bida dahil marahil ay mas malakas si Soren sa kanya. Umakyat siya sa itaas kasama si Lasha, na walang ideya kung ano ang nangyayari. Sa labas, tinanong ni Soren si Alicia kung ano ang nangyayari. Sabi niya, nilulusob ng mga kakaibang taong ito ang kanilang ari-arian. At halata namang sino ito. Si Damian na nagsasabing, mahal na Soren, ang kapitan ay may kakaibang bisita. Tinanong ni Soren kung ano ang ginagawa nila doon. Sinundan ba nila siya? Sumasagot si Damian na medyo malupit ang ganoong pananalita sa kanyang nakakataas. Dapat bantayan ni Soren ang kanyang mga tugon. Sabi ni Soren, bahay niya ito at dinadala niya ang sinumang gusto niya. Siyempre hindi yun tinanggap ni Damian at tinanong kung itatago ba talaga niya ang isang kriminal. Maging si Soren ay nagtatanong. Damian, sa tingin mo ba ay makatwiran ang mga batas mula sa kastilyong yun? Yakap ng kakaiba ang kanyang munting pusa at sinabing hindi iyon mahalaga. Simula nang maitatag ang mga batas, naging mapayapa ang kastilyo. Walang mas mahalaga kaysa sa kapayapaan. Habang nag-uusap sila, ang bida ay nasa itaas at sinasabihan si Lasha na manahimik. Sumilip siya sa bintana at narinig si Damian na nagsasabing ibigay na ang bata o kailangan nilang magsagawa ng sapilitang paghahanap. Sabi ng bida na sa kanyang nakaraang buhay, misteryosong nawala rin si Soren. Siguro may kinalaman ito kay Damian. Nakakalungkot, pero sa bawat pagkakataong nadudungisan ang lipunan, ang pinakamalupit na tao ang nakikinabang. Ang mabubuting tao tulad ni Soren ay napupunta sa pagiging gamit para sa kasamaan o isinasantabi. Alam ng protagonista na kung mananatili siyang nakatago, magdudulot siya ng problema sa buong pamilya ni Soren. Kaya sinabi niya kay Lasha na kailangan niyang umalis, at dapat siyang lamaking malakas para protektahan ang kanyang nanay at tatay. Tumango siya at binigyan siya nito ng thumbs up, sinabing umaasa siya sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magtago sa aparador at huwag lumabas hanggat hindi sila nakakabalik. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang mga sundalo at akala ko ay nakatago na siya. Ngunit kalmado lang siyang nakaupo doon at nagdodrawing, nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Damian doon. Nagpakita si Soren na gulat, at sinabihan siyang bumangon mula sa sahig. Sinabihan na niya itong magkakasakit sa sahig habang iniisip, salamat at nakatakas si Xavier. Tinanong ni Lasha kung ano ang ginagawa doon ni Tio Damian. Lumuhad ang babaeng blonde at tinanong kung nasaan ang maliit na kaibigan na nakuha niya kamakailan. Wala ba siya rito? Gumawa siya ng mukhang walang alam. Kaibigan, ano ang sinasabi mo? Sabi ni Damian na napakalinaw niyang nakita silang dalawa na umakyat sa itaas ng magkasama. Sabi niya baka multo, pagkatapos ay nagpakita ng takot na mukha at sinabing natatakot siya sa multo, at tila sumuko si Damian. Naisip ko na malapit na siyang mabaliw at biglang magdulot ng kapahamakan. Pero seryoso, gusto ba ni Soren na mamatay ang kanyang pamilya? Sinugod niya si Damian at, sabi, ginulo mo ang buong bahay ko at sa tingin mo ang asawa ko ang maglilinis nito. At sumingit din ang asawa, na sinasabing mas mabuting huwag niyang isipin na aalis siya. At tila susunod naman si Damian. Kani-kanina lang, hindi ba sila ang tinatakot? Mukhang tinatanggap niya. At binigyan ni Lasha si Soren ng thumbs up at binalik naman niya. Iniisip na balang araw, gusto pa rin niyang makita si Xavier. Ang bida ay tumatakas. Alam niyang maiintindihan ni Soren na sa sitwasyong ito, ang pinakamabuting gawin ay ang maglaho siya. Kailangan niyang mahanap sina Charlene at Tiff-Anya ng mabilis at umalis doon at umuwi dahil sa ngayon ay 100% pa rin ang tiwala nila sa bida. Sa tingin mo makakalabas siya ng buhay? Oo. Ate, tiyak na makakalabas siya ng buhay at masaya siyang nakangiti. Hindi ko gugustuhin, mga kaibigan na ganoon. Halos wala silang sinubukan, umupo lang sa gubat at naghintay. Ang magandang bahagi ay pagkatapos ng mahabang paghihintay ay sa wakas lumitaw ang bata, pagod na pagod. At sa wakas, bumalik na kami sa lungsod ng Anzaf. Hindi napigil ang humanga ang mga kabayo ng karwahe, ang lungsod ay malaki at buhay. Lahat ay tumitingin, sinusubukang alamin kung sino ang mga asul na ulo. Hindi pa nila nakikita ang mga ito sa paligid, ngunit mabilis siyang nakilala ng isang tao. Mukha siyang anak ng mga Benedict. Hindi ba yun ang bata na nawala? Sa isang tindahan sa kanto,
May isang babaeng nag-aayos ng mga gamit at siya ay sumulyap habang sinasabing ang lungsod ay napakaingay ngayon at nakalimutan ko ang pangalan niya kaya hindi ko ito malalaman. Ngunit nakita ng kaibigan mula sa simula ang aming bida. Doon katabi ng kabilang babae, nakangiti, lahat masaya. Hinawakan niya ang kanyang maliit na damit at tumakbo ng labis na nasa sabik, tumigil sa harap niya, sumigaw, at nakilala niya si Cicely at sinabing bumalik na siya, lahat masaya. Pumasok ang karwahe at niyakap niya ito ng kaunti. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabing gusto niyang ipakilala ang mga Blueheads, si Charlene at ang kanyang mahal na kapatid na si Tiff Anya. Binati niya silang dalawa at sinabi ng protagonista sa lahat na sumama sa kanya sa kanyang bahay. Mga dahon sa hangin at ang kanyang nanay ay nakaupo sa bangko, iniisip pa rin ang kanyang savior. Pagkatapos ay tumingin siya sa gilid at nakita ang bata na nakatayo doon, napakapangit ng pagkakaguhit na hindi man lang sila nag-abala na bigyan ng mata ang malaking ulo. Kahit ako ay naisip, akalain mo'y multo, pero hindi, siya nga talaga, buhay na buhay. Tumayo siya ng nanginginig, nagtatanong kung yun ba ang Funko Pop niya. Nang makilala niya ito, agad siyang tumalon at yamakap, umiiyak habang sinasabi ng protagonista na sinabihan niya itong babalik siya. Biglang bumukas ang pinto, tatay niya yon na nakakita rin sa batang malaki ang ulo. Tinawag siya ng protagonista at bigla na lang umiyak ang tatay. Lahat ay umiiyak dito. Nagdiwang ang lahat at pagkatapos ay sinabi ni Tiff Anya na namimiss na niya ang tatay niya at pati na rin ang nanay niya. Mukhang wala siyang magulang, tama ba? Yamakap ang tatay sa kanya at sinabing palagi siyang nasa tabi niya. Tapos sinabi ng protagonista, Nay, tumigil ka na sa pag-iyak. Halika, ipapakilala kita sa mga Blueheads. Halika, ito si Tiff Anya. Oo, asul ang buhok gaya ng nakikita mo. At ito ang kapatid niyang si Charlene. Binabati sila ng ama, sinasabing mula ngayon ay parang mga kuya na sila. Ang bida, sa tingin niya ay masyadong malaki ang agwat ng edad para doon. Lahat ng ito ay usapan habang si Cicely ay nasa likuran lamang, nagmamasid, iniisip na masaya siya, ayos si Xavier. Naghihintay ako na may mangyari. Masyadong kalmado ang lahat, nasaan ang kwento? Dumilim na at sinabi ni Charlene na aalis na siya. Marami pa siyang gagawin sa buhay ngunit ang ating bida ay biglang sumeryoso. Ayaw niyang mawala si Charlene ngayon. Kaya sinabi niyang dapat silang dalawa ay manatili doon at sama-sama silang magparehistro bilang mga reservist para sa mga kabalyero ng imperyo. Susunod na kabanata, may nagtatanong, ang protagonista para tulungan ilipat ang aparador at masayang-masaya ang bata. Lumipas ang 3 taon at dahil nalaman ng protagonista noon na wala silang pamilya, hiniling niya sa kanila na manatili sa kanila. Ngayon ay nasa huling paghahanda na sila para sa pagpili ng kabalyero. Lumipat ang eksena sa kastilyo ni Bonnie. 2 maliliit na babae ang nagtatakbuhan. Ito sina mahal na Tiffania at Cicely na masayang naglalaro. Ngayon ay 11 na sila. Mukhang nakatira ang lahat sa iisang bahay. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Habang sinasabihan sila ng tatay na huminto sa pagtakbo o madapa sila at mabali ang kanilang ngipin, tinutulungan ng protagonista ang kanyang ina sa pagdadala ng ilang kahon. Sabi niya ay nakakuha sila ng impormasyon mula sa kaibigan ng kanyang tatay na bise-kapitan ng mga kabalyero, isang espesyal na sistema ng pagsasanay para sa mga maharlika na magsisimula sa loob ng 2 buwan. Siya, binubuksan ang bintana, abala ang syudad at tinatanong kung ano ang nasa menu ngayon. Tinawag niya si Erd, na kasing laki pa rin ng dati. Salamat na lang at nababalanse niya ang bundok ng maliliit na babae sa kwentong ito. At sinabi niya rito na kailangan niyang kumalma. Lagi siyang nagsasanay ng walang tigil, kumakain man o natutulog. Sabi ng bida, kailangan niyang maging kasing lakas hanggat maaari, kasing bilis hanggat maaari. Sabi niya, ang unang hakbang para lumakas ay ang maging mapagpasalamat sa buhay na mayroon siya. Sige, puro pilosopiya. At dahil unang beses siyang dumating sa syudad, dapat siyang mamasyal sa buong Bonnie. Pero sabi ng bida, hindi. Ang totoo, kilalang-kilala niya ang lugar na ito, mas higit kaninuman. Isang syudad na mukhang maganda pero pinagsasamantalahan ng mga maharlika. Sinasabi niya kay Erd na magmadali dahil sabi niya na malungkot siya. Namimiss ba niya ang kanyang kaibigan noong bata pa siya? Sabi niya hindi. Malapit nang dumating si Cicely dahil malakas siya. Hindi ba siya ang gumawa ng potion? Hindi mo ba naaalala? Hindi ba mayroong babae na gumawa ng potion?
O nawawala na ako sa sarili ko? Nawawala man ako sa sarili ko o hindi, talagang may amnesia ako. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang kastilyo. May naghahain ng kape at nagsasabing, kung bumagsak ka sa pagpili, hindi magiging maganda ang iyong kinabukasan. At tingnan mo kung sino ito. Si Klaus. Buhay pa rin ang batang yon. Nagsimula siyang sumagot ng, oo. Pero natigilan siya sandali at sinabi ng kanyang ama, anong kahinaan yan? Nasaan ang iyong kumpiyansa? Alam mo ba kung gaano kalaki ang ginagastos ko sa pagsasanay mo, ang iyong mga guro? Si Klaus, puno ng kaba, ay nagsabing tiwala siya. Oo, pero sa buhok niyang parang bunten, hindi ko talaga believe. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang ama, na nagtanong kung ano yon. Humiling si Klaus na maging bahagi ng espesyal na pangkat ng pagsasanay. Gaya ng nakagawian niyang pagmamahal, sinabi ng kanyang ama na ang ganoong katangahan ay hindi na kailangan pang iulat sa kanya. Sabihin mo lang kay Miko na ihanda ang lahat. Mick Cole. Oo, medyo kakaiba para sa isang lalaki ang pangalang Mick Cole. Nagpasalamat si Klaus at umalis sa silid. Pagkatapos, sinabi ng ama na talagang malaki ang pinagbago ng bata. Sumang-ayon si Mick Cole. Maganda ang kanyang paglaki, ngunit sinabi ng ama na masyado siyang kumalma. Umunlad siya, pero malayo pa rin siya sa pagkakaroon ng anumang katangian ng isang tunay na maharlika. Sa tingin niya, itinatago niya ng maigi, pero alam ng kanyang ama na gustong-gusto ng bata ang makipagsalamuha sa mahihirap. Bawal ba yun sa kanilang pamilya? Sinusubukan ni Mick Cole na maging positibo, sinasabing isang magandang bagay ang pag-unawa kung paano nabubuhay ang mga tagalungsod. Sumasang-ayon ng ama, pero iniisip niya na may iba pang dahilan ang bata. Sinabi ni Klaus sa mga kabalyero na tigilan ang pagsunod sa kanya, pero sabi nila, sumusunod lang kami sa utos. Sabi niya, walang sino man sa lungsod ng Bani ang mangangahas na galawin siya. Sabi ng lalaki, sige na, ihahanda namin ang karwahe. Pero pinatigil siya ni Klaus. Naglalakad siya, at nag-iisa siyang naglalakad, dahil kung gagamitin niya ang karwahe, malalaman nila kung saan siya pupunta. Aba, kakaiba ang kilos ng batang ito. Ngumiti siya, sinasabing 3 taon na raw mula nang makita niya ang espesyal na taong yun. Masayang masaya, sinabi niyang hindi na siya makapaghintay na makita muli ang kanyang tagapagligtas. Sus, tigilan mo nga. Mukhang nakatanggap siya ng liham mula sa isang nagsasabing dumating na sa lungsod ang tagapagligtas na yun. Si Cecily ba ang nagsabi sa kanya? Oo naman, hindi naman siya, teka lang. Hindi ba niya sinubukan bilhin si Cecily sa halagang 3 gintong barya? Mukhang nakaligtas ang kanilang pagkakaibigan sa kung paano man. Nakakagulat, inaayos ni Klaus ang kanyang buhok, sinasabing labis siyang natutuwa na makakagawa siya ng pinakamagandang impresyon at magpasalamat sa lalaking iyon sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Lumapit siya ng napakasaya sa pangunahing tauhan, aking tagapagligtas. Tanong ng pangunahing tauhan, sino ka? Sagot ni Klaus, ha? Ako ito, si Klaus. Ang bida ay nakatingin lang. Teka, ha? Sandali. Oo, hindi kita kilala. Sabi ni Klaus may ideya siya. Bigla niyang ginulo ang buhok niya, humarap at sinabing, ang walang iya ay may lakas ng loob na hindi siya kilala. Agad siyang nakilala ng bida. Teka, siya ba yung baboong mayaman na yun mula dati? At sabi ng bata, oo, siya nga. Bigla, hinugot ng bida ang malaki niyang espada, itinapat sa leeg niya at tinanong kung anong ginagawa niya doon. Si Klaus, awkward na awkward, ay nagsabing nagkamali ng intindi ang bata at nagbago na siya. Pero sabi ng bida mahirap paniwalaan yun. Walang nagbabago sa loob lang ng ilang taon. Pagpipilit ni Klaus, pwede pang ang tanungin si Cecily. Nag-uusap sila, patuloy sa pamamagitan ng mga liham. Nagbasa ng kaunti ang pangunahing karakter at sinabi, aba, oo, talagang sumusulat sa iyo si Cecily. Kung kinakausap ka niya, kung gayon magtitiwala ako sa iyo. Tapos, nakarelax si Klaus, at maya-maya lang ay nagpasalamat siya, sinasabing ang pangunahing karakter ang nagligtas sa kanya noon. At mula ngayon, habang buhay, tatawagin niya itong kuya. Nagmadali siyang lumapit at yamakap, sinasabing hinihintay niya ang araw na ito. Kung gusto niyang ipagawa ang anumang bagay, sabihin lang. Agad na sinabi ng pangunahing karakter na ang unang dapat niyang gawin ay bumitiw at lumayo. Umatras si Klaus at gustong malaman ng pangunahing karakter, kaya, anong nangyayari?
Nasaan ang iyong mga katulong? Sumagot si Klaus na pinauwi niya ang lahat para magkaroon siya ng kapayapaan at katahimikan. Sabi ng pangunahing karakter, sige, pero kung may tao sa paligid, mabilis na mapupuno ang lugar na ito. Kaya sige na, pumasok na. Labis na natuwa si Klaus at sinabihan siya ng pangunahing karakter na maging mapagpasalamat sa pagkakataong makabisita sa bahay ng kuya. Masiglang tumatakbo-takbo si Klaus habang iniisip ng pangunahing karakter, hindi maaari, may naglagay siguro ng salamangka sa taong ito para magbago siya ng ganito kalaki. Pagkatapos ay nakilala niya ang mga magulang ng pangunahing karakter at agad yumuko si Klaus at nagpakilala bilang ang taong halos kainin ng mahiwagang nilalang. Lubos pa rin silang dalawa na naguguluhan, habang sinasabi lang ng pangunahing tauhan na balewalain nila ito. Hindi tama ang ulo ng lalaking ito. Sabi ni Klaus na tila hindi talaga pinahahalagahan ng kuya ang pasasalamat. At iniisip ng tatay na kakaiba ito dahil kailan pa nagkaroon ng kuya ang anak niya at sino ang batang ito. Pagkatapos, dumating si Tiffanya, nagdala ng tsaa para kay Klaus at sinabi ng pangunahing tauhan sa kanya na tigilan na ang mga nagniningning na mata sa lahat ng oras at tama na rin ang pagtawag ng kuya, gamitin ang tunay niyang pangalan. Iniisip ng pangunahing tauhan na ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang maharlika na tulad niya na ganito at may kakaiba siyang pakiramdam. Pagkatapos ay ipinahayag ni Klaus na magiging bahagi rin siya ng espesyal na pagsasanay. Malinaw na sa kanyang kaso, nakapasok siya sa pamamagitan ng koneksyon ng pamilya, hindi talento. Ngunit ito na ang huling pagkakataon na aasa siya sa koneksyon. Gusto niyang lumakas ng sapat para makamit ang nalalabi ng kanyang kinabukasan batay sa merito. Iniisip ng pangunahing karakter kung paano alam ng lahat na karamihan sa mga kabalyero ay maharlika dahil nagsusuhol sila at gumagamit ng impluwensya. Habang payapa hindi ito tila malaking bagay. Pero kapag nagsimula na ang digmaan at ang mga maharlika ay bumaling laban sa mga tao at inabandona ang mga lungsod doon nila makikita kung gaano ito kapanganib. Siyempre mayroon pa ring mga kabalyero na may tunay na mithiin pero karamihan sa kanila ay mga parasito lamang. Sabi ni Klaus baka hindi maniwala ang pangunahing karakter pero pinag-isipan niya ang lahat ng nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Humanga si Xavier. Mukhang nagbago na nga siya. At pagkatapos ay isinumbong ni Klaus ang sarili niyang ama sinasabing may kutob siya na may masamang balak ang kanyang ama pero dahil hindi niya pinagkakatiwalaan ang bata. Hindi niya sasabihin kung ano. Sinubukan niyang mag-imbestiga, ngunit sa kasamaang palad ay wala rin siyang nakita. Si Xavier ay nanunood lamang, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ay tumayo si Klaus at sinabing gusto niyang putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya Klaus. Oh, kaya akala ko Klaus ang kanyang pangalan, ngunit apelyido pala ito. Ngunit mananatili iyon sa ganoong paraan gayunpaman. Kung hindi siya lilipat sa ibang bahagi ng lungsod, sinabi ng pangunahing tauhan na sasamantalahin niya ang katotohanang walang tao ngayon at bibili ng mga kagamitan sa pag-aaral. Nakikita ang dami ng tao, ang lahat ng nakasetup na stall, iniisip niyang kakaiba ito. Sa kanyang nakaraang buhay, ang lugar na ito ay lubusang nawasak sa isang pag-atake ng demonyo. Dahil papalapit na ang pagsusulit, may mga taong nagbebenta ng mga libro na may tips sa pagiging isang kabalyero, ang iba naman ay nagbebenta ng mga espada. Ang mga utu-utu ay nag-iisip, isa itong napakakakaibang bagay, ngunit nagkomento ang pangunahing tauhan na hindi lahat ay nakapansin na nabulok na ang lugar na ito. Kailan kaya sa wakas mapapansin ng mga tao? Marahil napansin na nila, ngunit walang nagsasabi ng anuman. Hindi ko rin napansin. Sabihin mo sa akin, pakiusap. Ang pangunahing tauhan ay pumunta sa isang tindahan na nagbebenta ng maliliit na backpack at nagtanong ng presyo. Sinabi ng lalaki ang 15 at humingi ang pangunahing tauhan ng 2. Ngunit pagkatapos ay nagsimula ang isang kaguluhan sa likod niya, may mga sigawan. At isang babae ang sumigaw na ninakaw ang kanyang bag. Naisip ng pangunahing tauhan, magnanakaw lang ng bag yan, hindi ko kailangang gumawa ng anuman. May ibang tao ang aayos niyan. Ngunit ang babae ay bumabagsak ng pad-apan na parang tanga at walang kabalyero ang gumagawa ng anuman. Desperada siya, sinasabing yun na ang lahat ng meron siya. Bamantong hininga ang pangunahing tauhan, oo, wala talagang silbi ang mga kabalyerong ito. Tinulungan niya siyang makatayo at sinabihan siyang manatili doon. Ibabalik niya yun.
Ang kawawang nagbebenta ng espada ang unang biktima dahil basta na lang itong dinagana ng pangunahing tauhan habang tumatakbo, sinasabing ibabalik niya ito agad. Nasa likuran na niya ang magnanakaw, pero ang problema ay napakaraming tao sa syudad. Kaya tumalon siya sa mga pwesto, tumakbo sa ibabaw ng ulo ng mga tao at diretsyong hinabol ang magnanakaw, sinasabing may kapatid siyang naghihintay sa bahay kaya kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Pero doon niya nakita, nasa likuran ng magnanakaw si Klaus, inihahanda ang isang nagliliyab na kamao. At pagkatapos, boom, ipinutok niya ito sa likod ng lalaki. Pagsabog, nagdiwang siya, sinasabing tinamaan niya ito ng direkta sa gitna. Ngunit nagbago ang ekspresyon ng pangunahing karakter dahil sa usok ay lumabas ang lalaki na walang pinsala, sinasabing nakakatuwang may mage ng apoy dito. Sumagot si Yuon na hindi masama ang lalaki. Hinaranggan niya ang atake ng ganoon, ngunit hindi niya dapat isipin na makalulusot siya ng walang kaparusahan sa pagnanakaw sa lungsod. Humanga ang pangunahing karakter. Paano nangyari na ang isang batang makasarili ay biglang naging isang taong handang sumugal sa sarili para protektahan ang iba? Marahil, sapat na nga talaga ang 3 taon. Ngunit ang magnanakaw ay naglabas ng relo na mukhang Beyblade, pinindot ang magkabilang kamay ng sabay, at nagpakawala ng bolang apoy kay Klaus. Umiwas si Klaus, ngunit ang atake ay patungo sa pinakakaraniwang bagay sa mundong ito, isang batang babae na malapit ng mamatay muli. Nakabot ang pangunahing karakter sa oras at sinagip siya. Akala ko ay maglalagay siya ng hadlang. Iniabot niya siya sa kanyang ina at sinabi sa ina na alagaan siya, habang siya'y nagulat. Ang magnanakaw na ito ay isang salamangkero? Ngunit tila, siya'y uri ng umaasa sa ilang kasangkapan. Sinabi ni Klaus na ginagamit ng walang hiyang iyon ang mahika upang magnakaw sa mga tao. Kaiya-hiya ito. At oo, bolang apoy lang ang meron sa kwentong ito. Naghagis si Klaus ng isa pa. Mukhang mid-rank ito at sabik ang pangunahing karakter na makita kung paano makatakas ang lalaki. Isa pang pagsabog. Bueno, tumakas siya sa karaniwang paraan, tumalon lang siya sa gilid. Parang Naruto. Pagkatapos ay sinimulan ni Klaus. Nagpakawala ng sunod-sunod na mabilis na atake. Seryoso, para siyang si Uzumaki. Ang pangunahing karakter ay nanatiling humanga, na nagsasabing sa pagkakataong ito ay mananalo si Klaus. Nagpakawala si Klaus ng isang malaking pagsabog na parang spirit bomb. Maging ang magnanakaw ay nagulat na ngayon. Malapit nang sirain ni Klaus ang kalahati ng syudad gamit ito. Sabi ni Klaus, huli na para magpakita ng takot ngayon. Ngunit nagbago ang ekspresyon ng magnanakaw. Muling ipinakita niya ang Beyblade Watch, at sinabing nakakahiya na kailangan pang harapin ni Klaus ang kasangkapang ito. Ibinato ni Klaus ang pagsabog sa kanya, at pinindot ng magnanakaw ang 2 butones, sinasabing hindi epektibo sa kanya ang atakeng yun. Tumama ang malaking pagsabog sa isang pader at pinilipit ito. Hindi lang huminto ang atake, nagbago ito ng direksyon, at dumating. Balik kay Klaus. Ang kawawang munting maharlika ay natigilan, hindi alam kung paano tatakas, at ang nagliliyab na bola ay paparating mismo sa kanyang mukha. Ngunit huwag kang mag-alala, kinaya ito ng pangunahing karakter. Humakbang siya sa harap, sumabog, at pagkatapos ay may kamay na lumabas mula sa apoy. Ito ang bata, nakatayo lang doon, nag-iipon ng aura. Naantig ang damdamin ni Klaus dahil dumating ang kanyang kuya. Samantala, nalilito ang magnanakaw. Paano napigilan ng batang ito ang isang atake gamit ang kanyang mga kamay lamang? Ang pangunahing karakter, na kumikilos na parang isang maton, ay nagsabing kawili-wili ang relo na yon. Napakakawili-wili kaya't hindi ito dapat nasa kamay ng magnanakaw, kaya ibigay mo. Bago pa makakilos ang lalaki, sumugod ang pangunahing karakter, nagtatanong kung kaya niyang harangin ang tama ng espada. Kasama rin ang relo na yon. Muling pinindot ng magnanakaw ang buton at sinabi na kailangang masaktan ang bata para maintindihan ang pagkakaiba nila. Ang reversal watch ay hindi lang sumasalamin sa mga atake ng mahika. Isang buhawi ang nabuo at nilamon ang pangunahing karakter. At hindi man lang niya pinapansin ang sinasabi ng magnanakaw, gusto lang niya ang bagay na yon. Sa isang saglit tila umiwas siya sa himpapawid, ngunit pagkatapos ay isa pang atake ang dumating mula sa ibaba at isa pa mula sa likuran. Sa paano man, tumapak siya sa hangin mula sa atake ng magnanakaw at nilapitan ito ng napakabilis. Ay oo nga pala, nakalimutan ko saglit.
Nasa kanya ang kapangyarihan ng napakagandang babaeng yun. Sa tulong ng mga teknik ng hangin ni Erd, iniliko niya ang sarili at ang talam ay nakatapat na sa mukha ng magnanakaw. Susunod na kabanata. Tumama ang relo sa lupa. Flaws. Hiyawan, sinasabing hindi nakapagtataka na si Kuya ang pinakamalakas. Habang nakatutok ang malaking espada sa kanya, nanginginig ang magnanakaw, hindi man lang siya nangangahas gumalaw. Ang pangunahing karakter ay nagsabi, "Sige, talo ka, ibalik mo lahat ng ninakaw mo o kailangan kong saktan ka." Nagatubili ang magnanakaw ng isang sandali, at sinabi ng pangunahing karakter na hindi na niya iyon uulitin. Nagmakaawa ang lalaki, "Teka, sandali lang, eto kunin mo ang gamit ko, ito lang lahat ng mayroon ako, sige na." Pero itinapon lang ito ng pangunahing karakter sa gilid at sinabing, "Hindi, ibibigay mo sa akin ang magic tool na yan." Nagsimulang umiyak ang magnanakaw, "Hindi, pinaghirapan kong nakawin ito, paano mo naman mananakaw yan mula sa akin ng ganyan?" Sabi ni Xavier, "Ninakaw mo yan, hindi ba? Kaya binabawi ko lang." Sabi ng lalaki, "Hindi mo kailangan ng isang magic item, isa kang espadachim. Bakit mo pa nga ba? Gusto mo ng ganyan?" Pero sabi ni Xavier, hindi siya narito para makipag-usap, ibigay mo o kukunin niya ng sapilitan. Ibinigay ng magnanakaw at humingi ng tawad. Pagkatapos sinabi ng pangunahing karakter, "Mabuti, ngayong ibinigay na niya yon, panahon na para harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga gawa sa loob ng piitan." Biglang lumabas ang isang gwardya mula sa karamihan at sinabing ang magnanakaw ay idinakip dahil sa pagnanakaw. Naisipi ng pangunahing karakter na ang mga walang kwentang gwardyang yun ay lumalabas lang kapag tapos na ang lahat. Napakahusay sa paggawa ng madaling bahagi. Si Klaus ay nagdiriwang, nagpapasalamat sa pangunahing karakter sa pagliligtas sa kanya na parang isang prinsipe. Samantala, sinabi ng pangunahing karakter, "Swerte si Klaus. Nakuha ng magnanakaw ang astig na gamit na iyon dahil iyon ang gusto niyang makuha. Ngunit una, kailangan nilang ibalik ang ninakaw mula sa babae. Akala ko backpack, pero ang magnanakaw pala ay ang kwintas niya ang kinuha." Sabi niya, gawa iyon ng asawa niya sa kamay at talagang naging emosyonal siya, pinasasalamatan silang dalawa. Sabi ng pangunahing karakter, "Ayos lang, kailangan lang niyang maging mas maingat para walang makakuha nito muli." Patuloy na nakatitig si Klaus gamit ang kanyang mga nagniningning na mata at oo, naiintindihan ko, lubos siyang nahuhumaling. Anong mangyayari sa batang ito dahil baka mapanganib ang buhay niya, di ba? Tulad ng baka may mangyaring masama kay Klaus at iyon ang magpapagalit ng labis sa pangunahing karakter. Sa totoo lang, mas magiging astig yun, opinyon ko lang. Tapos, sinabi ng pangunahing karakter na bibili siya ng isang bagay para sa kapatid niya at pwede nang umuwi si Klaus. Ngunit syempre ang Hangul ay gusto pa ring dumikit sa kanya. Gaya ng dati, sa mga matang kumikinang at habang sila ay naglalakad, mayroong kaunting komento mula sa isang nanunood na nagsasabing mahirap paniwalaan na ang anak ng lalaking yun ay naging isang vigilante. At sino ang batang yun sa tabi niya? Ano, sinusubukan ba niyang makakuha ng like sa video na ito na tumutulong kay Imanga na mag-recap para makagawa pa siya ng mas kawili-wiling content para sa mga viewers niya? I activate yung maliit na bell, at alis na ako.